ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa takna sininga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Ray sa 230 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Biyernes sa Hulyo 11, tuig 2025. Thank God it's Friday! Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hovera. Sa mga talaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita, pila ka mga Chief of Police sa Iloilo City Police Office, may bag-o sining mga assignments, may mga or may ginpatigayon sining reshuffling, kay may mga ginpang relieve sa pwesto nga mga hepe diriya sa bahin sa Iloilo City Police Office. Sa pihak bahin mga public utility vehicle drivers nagapilar batok sa anti-sardinas sa policy ilabay na sa oras ng rush hour. Kung pambalon pa gani ang isa ka public assistance officer or konduktor, o sisinyatin di man namon mapunggan ang pasahero kung mag-rush hour nga magsaka sa amon sini iyang mga salakyan. Kaya ang iban sini nagahinga mo man iya nga magpauli diyang pamangkot sa isa iya ka public assistance officer sininyati sino madulong ang taga LTFRB, ang taga DOTR sa ila sini tagsa ka mga destinasyon sa tagsa iya ka mag rush hour hilabi na kung gabi. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, mga job hire kag casual employee nga masobra na pulo ka tuig nga nagatrabaho sa Iloilo City Government, ginatunan karon ni Mayor Inday Raisa Treñas nga iga regular. Samtang pagkasapo sa mga tulan sa Taalek, iya ginmanbala sa mga missing bulangiro, damo sa mga naga-question. Siling sa pila ka mga kabumbo naton, siling niya inang nalumos gani tagpila ka adlaw kag masapuan. Inang nagalugdang na to sa Taalek kapag pangita, kita dayon. Kag swerte sa palengke draw, buwas na sa Arevalo Public Market. Detalye sa mga nagapanguna dalagkuan karon nga mga balita inyo bantayan sa barangay pagpalayag sa Momonay sa uto pagkatapos ang Bombo Network News. Dumating na ang tagapagligtas ng palayan laban sa mga pesteng damo. Heto na ang Salvador Herbicide. Patay ang palaymaya, durog ang ubod-ubod sa one-kick action ng Salvador. Tapos ang mga pesteng damo sa palayan. Salvador Herbicide. Ang tagapagligtas sa mga pesteng damo mula sa Jardine Distribution. Practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
Ngayon ay araw ng Biyernes, thank God it's Friday, ka-11 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ating mga headlines, retrieval operation sa mga labi ng mga sabungero inumpisahan na muli dyan sa naturang bahagi sa Batangas. Epekto naman sa naturang lugar, lalo na sa mga mangingisda, ramdam na. Itong house arrest para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte patuloy na umaani ng samot-saring reaksyon at debate. Yung mga pangalan na Piatos at iba pang aliases, karaniwan naman daw sa intelligence work, ayon yan sa pagdepensa ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng paggamit ng kanyang intelligence fund. At sa ating international news naman, Ukrainian President Volodymyr Zelensky at United States Senators nagpulong sa Rome. Ang air defense at Russia sanctions tinalakay. Sa ating balitang palakasan, bilis at lakas pati ng stamina ay ipinakita ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao. Yan ay sa training bilang paghahanda sa laban kay Mario Barrios na nanatili ayon sa assistant coach na paigtingin pa. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Maigting na iginiit nito si Vice President Sara Duterte na karaniwan naman sa paggamit ng aliases sa intelligence operations bilang tugon yan sa aligasyong may huwad na mga pangalan umano na benepisaryo ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 at 2023. Sa naging pahayag nga sa labas ng bilangguan kung saan nananatili itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan ay matapos na dalawin ang kanyang ama, ay sinabi ng Vice Presidente na may 2 intelligence expert na handang tumistigo para sa kanyang impeachment trial kaugnay ng paggamit ng Office of the Vice President ng confidential funds. Kabilang sa mga pangalan umano, yung mga binabansagang peking pangalan na nababanggit sa mga pagdinig dyan sa Kongreso ay ang pangalang Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin na ginagamit bilang batayan sa isa sa mga artikulo ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kaugnay niyan, naritong bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with the fictitious names, because there are rules in intelligence operations, and you already heard some of intelligence people who worked in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. Tinigyan ni Vice President Sara Duterte at ayon pa sa kanya, patuloy ang paghahanda ng kanilang legal team sa pamamagitan ng pangangalapan ng ebidensya at mga affidavit mula sa mga testigo. Kung hindi matutuloy ang impeachment trial, sinabi ni Vice President Duterte na handa siyang sagutin sa publiko ang naturang mga paratang. Samantala, kinumpirma rin ng Vice Presidente na dadalo siya sa isang community event sa South Korea at ito ay all set na bilang pasasalamat sa mga suporta ng mga Pinoy doon sa iba't ibang mga lugar at anya, bahagi na ng kanyang trabaho ang pagtanggap sa mga imbitasyon ng Filipino communities para pag-usapan ang mga nangyayari sa kanyang ama, partikular na ang extraordinary rendition umano na nangyari at ang umano ay kawalang hustisya na patuloy daw na pagkakakulong ng dating presidente, kabilang na ang kanyang edad at kalusugan na hindi umano ikinukonsidera. Tumanggi naman ang pangalawang Pangulo na sabihin kung magkano ang kanyang ginastos o ng kanyang pamilya sa mga pagdalaw na ginagawa dyan sa dahig. Ngunit tinitiyak nito na personal na pera nila ang ginagamit sa naturang mga biyahe. Sa iba pang balita mga Bombo Star Nation, kunin natin maya-maya ang ilan pang mga updates kaugnay doon sa retrieval operations sa mga labi ng mga sabugero. Inumpisahan na muli ngayong umaga at epekto ng kaso na ito sa mga lokal na mangingisda ramdam na rin. Balikan natin ang ilan pang mga development mamaya. Sa iba pang balita,
Normal lamang umano ang pagbibili ng isang nakakatanda. Yan ay kaugnay ng paggawa ng last will and testament ng isang nagkakaedad. Ito ang naging pahayag ni dating Presidential Legal Counsel, dating legal consultant nga nito si dating Pangulong Duterte na si Attorney Salvador Sal Panelo. At matapos yan ay ilahad ni Vice President Sara Duterte ang ilang nais mangyari ng dating presidente kung ito man ay babawian ng buhay habang nakapiit sa ibang bansa. Magugunitang inilahad ng nakatatandang Duterte na nais niyang doon na lang makremate sa the Netherlands at huwag nang iuwi ang kanyang bangkay kung babawian man ang buhay habang nakabilanggo. Nabatid na ang dating presidente ay pabor sa pagpapakremate, ngunit tutulaman dito ang kanyang mga anak. Para kay Panelo, hindi naman kakaibang pahiwatig ang ganitong mga pahayag dahil karaniwan itong ginagawa ng mga nakakatanda, lalo na kung may mga mahalagang punto ang testamento na iiwanan. Para ano man ito, para maiwasan na mga bangayan o anumang alitan sa loob ng kanyang pamilya kung may mga pinag-uusapang property o iba pang mga hahabulin. Kung tutusin, dapat nga ikonsidera din ito ng iba pa anyang seniors upang huwag nang mabulaga ang kanyang pamilya at matiyak na masusunod ang mga nais mangyari ng maiiwanan, lalo na ang detalye ng last will ng isang nakakatanda. Sa iba pang balita mga Kabombot Star Nation, ang panukalang 1,000 pisong allowance sa lahat ng mga estudyante sa buong bansa isinusulong ng isang mambabatas. May mga balita dyan si Bombo Annalise Subirano. Isinusulong ni Batangas 1st District Representative Leandro Legardo Leviste ang panukalang bigyan ng cash aid ang lahat ng mga estudyante sa buong bansa. Ito ang House Bill number 27, an act establishing a national student allowance program. Layo ng panukala na mabigyan ng cash aid ang bawat Pilipinong estudyante sa lahat ng grade levels, anuman ang kanilang economic status. Inihain ng neophyte lawmaker ang nasabing panukala noong unang araw ng pagbubukas ng 20th Congress. Ngayong araw, mula sa sariling pondo ng kongresista na mahagi ito ng cash allowance sa lahat ng mga estudyante mula sa 6 na paaralan dito sa Batangas. Malaki ang pasasalamat ng mga estudyante at mga magulang sa nasabing tulong pinansyal, lalo na ang mga mahihirap na estudyante. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Representative Leandro Leviste. Unang distrito ng Batangas, pero ngayon naman po, nagbibigay po tayo ng allowance para sa transportasyon at pagkain ng mga estudyante, baon para sa ating mga pang-araw-araw na gastusin. At pinili po natin ang Balayan National High School dahil baka hindi po nare-realize ng iba sa Maynila na dito po sa mga probinsya katulad ng Batangas, napakalaki ng ating mga bayan, pero kakonti lang po ang ating mga high schools. Kaya, unang-una, itong Balayan National High School ay may mahigit 4,000 students. Sa dami po nating mga estudyante, kulang ang classroom, 2 shifts po tayo dito. Isa sa umaga, isa sa hapon. Kaya natin si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Samantala sa ibang balita, kinumpirma ngayon ng Malacanang ang pagtungo sa Estados Unidos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa darating na July 20 hanggang 22 ang pagbisita ng Pangulo sa Washington. Tumanggi naman si Castro na ihayag ang detalye sa biyahe ng nasaan ng Pangulo. Ipinaubayan na nito sa Department of Foreign Affairs. Hindi naman masabi din ni Castro kung posibleng ito o idulog ni Pangulong Marcos kay US President Trump ang 20% reciprocal tariff na ipinataw nito sa ilang produktong iniluluwas ng Pilipinas sa Amerika. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Okay, pina-finalize po kasi yung detalye at sinabi ko nga po, kinu-confirm po, hindi ko po dinideny, kinu-confirm po ang pagbisita po ng ating Pangulo at sa US, July 20 to 2020, tama, 22, July 20 to 22. Pero po, confirm, pero po yung ano yung detalye na pag-uusapan, ang DFA na po ang magbibigay sa inyo. Mula
Mula dito sa Batangas, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Weather Update. Iniulat ng Department of Science and Technology na may binabantayan na naman na isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may mataas na tsansa na maging ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 na oras. Patuloy itong binabantayan mga kabombo dahil posibleng magkaroon ng epekto yan sa lagay ng panahon sa bansa sa mga susunod na araw. Kasabay nito ang isa pang low pressure area na bahagi ng dating tropical depression Danas. Ito yung remnants mga kabombo ng mga kaulapan ay nananatili pa rin na nasa labas ng Philippine territory. Ayon nga sa data na nakalap ng Bombo Weather Center, mababa naman ang posibilidad na muling maging tropical depression o maging bagyo ang nasabing remnants ng nasabing sama ng panahon. At yan ay sa loob ng maikling panahon. Bagamat wala pang direktang epekto sa bansa, mahalaga naman na patuloy na i-monitor ng publiko ang mga update mula sa mga eksperto. Pinapayuhan din ang mga lokal na pamahalaan at mga residente sa mga baybaying rehiyon na maging alerto sa posibleng pag-ulan o kaya naman ay masamang lagay ng panahon. Mahalaga rin na tamang impormasyon ang makalap at maiwasan ang panik at paghahanda ng maayos ng ating mga kababayan. Sa bahaging ito, mga kabombo Star Nation, kuha pa tayo ng ilang mga balita sa ating news team. Itong si Senator Risa Hontiveros nakahandang tumutol sakaling may magmosyon upang questionin ang jurisdiksyon ng Senate 20th Congress sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nariyan ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo J. Galvez. Hindi na isyong usapin ng jurisdiksyon ng Senate Impeachment Court ukol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Reaksyon nito ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros sa planong mosyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa upang questionin ang jurisdiction ng 28th Congress sa impeachment case laban kay VP Sara. Ayon sa Senadora, napag-usapan ang jurisdiction noon pang 19th Congress kaya't wala nang dapat pang pag-usapan ukol dito. Ngunit anya, kung may Senator Judge na magmosyon, ay handa raw ang Senadora na idebate ang usapin nito. Dinebate na namin yun ng 19th Congress na sa diwan ng konstitusyon at sa mga rulings ng Korte Suprema, may jurisdiction ang Senado bilang impeachment trial court. Diba sinabi ng Korte Suprema na yung impeachment ay non-legislative function ng Senado. Sinabi din ng Korte Suprema na ang non-legislative functions ay hindi apektado ng legislative calendar ng Senado bilang legislature. So, huwa-epek yung nag-adjourn sine die na ang 19th at ngayon ay 20th Congress na dahil tulad sa judiciary, ang impeachment trial court ay nagpapatuloy once nakapag-acquire ng jurisdiction hanggang sa madesisyon na namin yon sa pamamagitan ng boto na convict ba or acquit ba. So settled na po yun sa ilang desisyon ng Korte Suprema bukod pa sa utos ng konstitusyon. Hindi rin konforme si Hontiveros sa nais gawin ni De La Rosa na tanungin ng Senate 28th Congress kung gusto nitong ipagpatuloy ang impeachment trial laban kay VP Sara. Git nito, utos ng konstitusyon na litisin ang nasasakdal. Banat pa ni Hontiveros sa plano ni Bato na i-raise sa plenaryo at hindi sa mismong Senate Impeachment Court kaugnay sa impeachment case si Duterte. Sa pagkaintindi ko bilang Senator Judge, lahat ng usaping impeachment ay dapat sa impeachment trial court nire-raise at hindi sa Senado, hindi sa plenary bilang legislative body. Inaasahan naman ni Hontiveros na magkakaroon ng malawak na diskusyon o debate sa oras na simulan na ang paglilitis. Dapat sana hindi na kailangan dahil para sa akin self-evident yan Pero kung kinakailangan pa ng debate ulit dahil pinagdebatihan na namin ito ng 19th Congress, handa kami. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 14 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tinawag
Tinawag naman ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo bilang chismis ang umano'y 13 babae o kaya ay girlfriends ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag nga, sinabi ni Panelo na gawa-gawa lamang ang naturang impormasyon at kasama ng napakaraming fake news na lumalabas ukol sa dating Pangulo. Paliwanag pa ng dating Duterte appointee, marami lamang talagang tagahanga ang dating Pangulo, ngunit hindi totoo na ito ay may tracing nobya o girlfriend na iniwan dito sa ating bansa. Maalala mga kabombo na mismong si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang siyang nagbunyag ng umano'y payo ng kanyang ama sa kanyang girlfriends na maghanap na ng ibang boyfriend na may maraming credit cards. Kinalaunan sinabi rin ng kongresista na sa pagkakaalam niya ay mayroong 13 girlfriends ang dating Pangulo sa Davao. Sa isang pahayag ay sinabi naman ni Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte na lahat ng mga fine ladies na ito ay pawang naging bahagi ng buhay at puso ng dating Pangulo. Walaan niyang mas nakakataas o mas mababa. Kabilang na ang kanilang ina na si Elizabeth Zimmerman. Samantala nanawagan si Senator Alan Peter Cayetano sa pamahalaan na hilingin sa International Criminal Court ang pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ipasailalim ito sa house arrest habang hinihintay ang paglilitis. Sa inihaing resolusyon ni Cayetano, nakasaad na dapat payagan ang pansamantalang paglaya ng 80 anyos na si Duterte batay sa humanitarian grounds. Dapat anyang bigyan ng karapatang ipalagay na inosente ang dating Pangulo hanggang napatunayang siya ay may sala batay na rin sa batas ng Pilipinas at maging sa internasyonal. Isa sa mga mungkahi ng resolusyon ay ang makipag-ugnayan sa International Criminal Court upang ilipat si Duterte sa Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands at doon siya ilagay sa ilalim ng isang uri ng house arrest, modified house arrest o anumang kaayusang angkop ayon sa desisyon ng korte. Kailangan anyang sundin sa kaayusang ito ang anumang kondisyon na maaring ipataw na pre-trial chamber tulad ng mga limitasyon sa paggalaw, pananatili sa isang partikular na tahanan at pagbabawal na makipag-ugnayan sa mga biktima o saksi at pagsunod sa mga paanyaya ng korte. Binanggit din sa resolusyon ang lumalalang kalusugan ni Duterte na iniuugnay sa kanyang katandaan at matagal na pag-iisa. Babala nito, maaring lubhang maapektuhan ang kanyang pisikal at emosyonal na kalagayan kung mananatili siya sa kulungan. Nanawagan din ito ng habag at kagyat na aksyon na nagsasaad na ang pagbibigay kay Duterte ng pagkakataong makasama ang pamilya at ang mga kaibigan sa kanyang mga huling taon ay isang simpleng anyo ng dangal at ang pagkakait nito ay isang uri ng kawalan ng katarungan. 4 na buwan ang nasa kustudiya ng International Criminal Court si dating Pangulong Duterte matapos siyang arestuhin ng International Police noong Marso 11 nitong kasalukuyang taon pagbalik mula sa Hong Kong. Inaresto siya base sa isang International Criminal Court arrest warrant dahil sa kaso crimes against humanity at agad na dinala sa The Hague, Netherlands kung saan siya kasalukuyang nakakulong. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, dakuha natin ang lalawigan ng Batangas, partikular dyan sa may Taal Lake. At nagpapatuloy yung retrieval operation sa mga pinaniniwalaang labi ng mga sabungero sapagkat ito'y inumpisahan ho kaninang umaga at yung epekto naman ng masalimot na usaping ito, apektado na ho yung lokal na mangingisda sa naturang lugar. Alamin natin ang mga update dyan, si Bombo Bea Pinisa. Inumpisahan muli pasado alas 7:30 ng umaga ang search and retrieval operation sa pangunguna ng mga technical divers mula sa Philippine Coast Guard. Batay sa ating nakalap na inisyal na impormasyon, 3 team ang narito ngayon sa Laurel Substation na siyang binubuo ng 7 hanggang 8 divers na siya namang ipinakalat sa 3 destinasyon. Isang team ang itinalaga 100 metro mula sa shoreline, isa naman ang sumisid sa 170 meters mula sa baybayin at isang grupo ng mga divers ang itinalaga 2 metro mula sa Dalampasigan. Mas nag-focus naman ang Philippine Coast Guard sa bahagi ng barangay Balikilong sa Laurel, Batangas kung saan unang na-recover ang isang na mga sunog na buto na hinihinalang buto ng tao. Kasalukuyan namang sumasailalim pa sa DNA test at verifikasyon ng mga naturang buto na nauna nang naiahon kahapon sa naging surface assessment ng mga otoridad.
Nakadepende naman sa lalim at maging sa klima at kondisyon ng tubig ang magiging oras ng pagsisid ng mga divers dito sa Laurel Substation, kung saan nakatakdang sa gawa ng retrieval operations ulit mamayang 2:00 ng hapon. Samantala, batay naman sa ating pakikipanayam at sa inisyal na informasyon na natanggap ng ating news team dito sa Batangas, may ilang mga sako pa ang nakapa sa ilalim ng lawa. Naglagay naman na muna ng boya o markings ang mga otoridad para sa maaaring retrieval operations mamayang hapon. Ang mga turang markings ay ating namataan at tinungo sa bahagi ng Barangay Balikilong sa Laurel kung saan nga natugpuan itong unang sako. Samantala, kaugnay naman sa issue na ito, ilang mangingisda na umaaray sa kanilang mga benta dahil apektado na ng kasong ito ang kanilang mga hanap buhay. Sa ngayon nga ay ang bentahan ng mga tilapia at maging ng tawilis ay bumaba na ng 50 pesos. Ayon sa Mayor ng Talisay na si Mayor Nestor Natanawan, nagkakaroon na ng tinatawag niyang psychological effect ang pagputok ng issue na ito sa mga consumer. Kaya naman sobrang naapektuhan na kanilang mga hanap buhay. Hanggat maaari sana ay matapos na ang issue na ito at nang bumalik na sa normal ang kanilang pinagkakakitaan. Kaugnay pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Mayor Nestor Natanawan, Mayor ng Talisay, Batangas. Gusto namin dito sa Talisay, tinayo kasama na rin yung mga karatig bayan ay mabilisan itong maayos at apektado na yung kabuhayan ng aming mga kababayan dito. Kaya hanggat maaari ayaw na namin patagalin pa ang ganitong mga issue. Yung mga maliliit nating mga naghahanap buhay ng mga mangingisda, yan ang pinaka-apektado yung kanilang kabuhayan. Dahil nagkakameron ng psychological effect sa mga nakain ng isda dito sa atin. Yung katulad ng tawilis, baba, pero sa katotohanan naman, hindi naman talaga yan mangangain ng kung ano-ano. Plankton lang ang kinakain. Nakarating naman na mga concerns na ito ng mga mangingisda sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at kasalukuyan ang pinag-uusapan kung ano ang mga paunang tulong na maaari nilang maibigay para sa mga mangingisda. Kaugnay yan, pakinggan natin muli ang tinig ni Mayor Nestor Natanawan. Tingnan naman yan sabi para at nakapagpaliwanag na din naman sila tungkol diyan. Kaya meron na mga sinagot sila kung ano yung mga gagawin nila. Tsaka yung paliwanag sa mga naapektuhan ng isyung ito. Sa ngayon wala pa, pinag-uusapan pa kung paano matutulungan yung mga maliliit. Para naman sa mga isda na si Gabi Umali, ipinaliwanag niya na ang mga consumers, na ang mga isda nila sa Taal Lake ay naka-cage at hindi kumakain ng tao. Huwag din sanang mag-alala ang mga mamimili dahil alaga at maayos ang kanilang paraan sa pagpapakain sa mga isda. Mula naman sa 5,000 piso ay naging 2,000 na lamang ang nagiging kita ni Tatay Gabi dahil nga sa naging issue. So, ganyan pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Gabi Umali, isang mangingisda sa Talisay. Ay medyo humina ng konti dahil nabalita nga yung sa bumiro ko yun. Kaya tumumal yung isda namin. Malaki din. Ang nawala. Dahil na sa bumiro yun nabalita nga yun. Pero isda naman namin, nakakais naman. Hindi mo nagala, nakakais. Hindi mo, ang talapya namin hindi nangangain ng tao yun. Hindi nangangain ng tao yun. Hindi mo nangangain ng tao yung talapya. Ikuan, nakita ng 5,000. Isang araw, ngayon. 2,000 na lang ang nadadali. Nung Kristay, nung namimigay. Pero ngayon, wala pa. Sa kasalukuyan ay nagpapatrolya ng muli ang Philippine Coast Guard ng Philippine National Police Maritime Group para naman sa nakatakdang pagsisid mamayang 2:00 ng hapon. Yan muna mga updates mula dito sa Talisay. Ako si Bombo Denny. Okay, may tanong ko na lamang, malaking concern kasi dito sa ginagawang pagsisid ng mga technical divers, kahit may pasilidad pa sila, yung kondisyon ng panahon. Kumusta naman yung lagay ng panahon dyan sa probinsya ng Batangas, particular dyan sa Lawa ng Taal, Bombo Bea? Bombo Denny, sa ngayon kasalukuyang makulimlim, yung panahon dito sa Batangas, ngunit may palakanakang pag-ambon dahil nga medyo makulimlim sa bahaging ito ng Batangas. Ngunit maya-maya naman or ilang minuto din ang makalipas, umaaraw din naman, Bombo Dennis. So sa tingin ko naman hindi ito gaano makaka-apekto doon sa magiging operasyon dahil nga nauna na dito tinayak din naman ng Philippine Coast Guard na kahit man umulan, agad naman din silang aahon kung sakali mang maging banta ito para sa kanilang kaligtasan, lalo na sa mga divers, Bombo Dennis.
Isa pang punto, Bombo Bea, itong mga natagpuan ng mga sako-sako na pinaniniwalaang may lamang sinunog na mga buto, ay magkakalapit lang ba yung lokasyon nito o magkakahiwalay, Bombo Bea? Bombo Dennis, sinungo natin ngayong araw yung Barangay Balikilong, kung saan unang nakita itong unang sako ng mga buto kahapon dun sa naging surface assessment. And then yung pagpunta natin dito ngayong araw, may napansin tayong mga markings o ito ngang boya na tinatawag nila rito, At yung mga markings na to, nakita natin medyo magkakalapit. And sa tingin ko yung ibang markings medyo malayo lang ng kaunti, pero so far magkakalapit naman yung markings na nakita natin dito, Bombo Dennis. Okay, sige. Ingat kayo dyan at siguro kung may mga development pa, babalikan namin yung inyong linya direktamente dyan sa Taal, Batangas, Bombo Bea. Mula dito sa Talisay, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nakikipagpulong si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga United States Senators na sina Lindsey Graham at Richard Blumenthal sa Rome para talakayin ang pagpapalakas ng air defense ng Ukraine at mas mahigpit na sanctions laban sa Russia. Ayon kay Zelensky, target ng Russia na gumamit ng hanggang 1,000 drones sa isang atake, kaya kailangang palakasin ang depensa kabilang ang interceptor drones. Tinalakay rin nila ang patuloy na supply ng armas mula sa Estados Unidos at ang posibilidad ng joint weapons production. Ipinahayag din ni Zelensky na suportado niya ang panukalang batas na magpataw ng mas mabigat na sanctions laban sa Russia at sa mga bansang bumibili pa rin ng Russian oil at gas. Layo ng panukala na magpatupad ng 500% tariff sa mga produktong mula sa mga bansang ito. Noong nakaraang linggo, kinumpirma ni Zelensky na muling magpapatuloy ang military aid mula sa Estados Unidos habang nakipagkasundo rin ang Ukraine sa Germany at Norway kaugnay na karagdagang missile defense systems. At sa iba pang balita, isang taon matapos ang tangkang assassination, sinabi ni United States President Donald Trump na may pagkukulang ang Secret Service, ngunit kontento siya sa naging investigasyon. Sa panayam, sinabi ni Trump na nagkaroon ng pagkakamali ang kanyang security team matapos siyang tamaan ng bala sa tenga habang nasa campaign rally sa Pennsylvania noong Hulyo taong 2024. Isang bystander ang napatay at 2 ang nasugatan bago na baril ang suspect na si Thomas Crooks na 20 anyos. Pinuri ni Trump ang counter-sniper na David na agad na napatay ang gunman. Ayon naman sa Secret Service, 6 na tauhan ang sinuspinde at inilipat sa ibang posisyon dahil sa security lapses. Kasama sa mga reformang ginagawa ngayon ang aerial surveillance at ang mas matibay na koordinasyon sa mga ahensya ng seguridad. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, kuha pa tayo ng mga karagdagang report mula sa ating news team sapagkat yung gumagawa raw ng peking lisensya ng Civil Aviation Authority of the Philippines na aresto ng mga otoridad. Alamin natin ang kabuuan ng detalye. Hawak ngayon ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Jai, iniharap ngayong araw ng National Bureau of Investigation ang individual na nasa likod ng paggawa ng mga peking lisensya o ID ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng liham mula sa CAAP Security and Intelligence Services na imbestigahan ng kumakalat sa online na pagbibenta ng mga peking lisensya ng CAAP. Kaya naman agaran itong inaksyonan at nahuli ang isang individual sa isang entrapment operation sa lungsod ng Maynila. Sinabi ni NBI spokesperson Ferdinand Lavin na patuloy nila itong iimbestigahan pa at uhulihin ang sino pang gumagawa at nagbebenta ng mga peking mga lisensya o IDs. Kaugnay niyang pakinggan natin ang NBI spokesperson Attorney Ferdinand Lavin. And I would like to believe that this would impact on national security matters. Kailangan dito tamang lisensya, tamang regulation. First, the Director, Judge Jaime Santiago, assures the public that this does not end here. Hindi ito natatapos dito. Rather, the NBI and the CAAP will undertake a deeper joint post-operation investigation on this particular incident, especially as regards yung scope or extent of the involvement of this person
it would appear that this is that there is a syndicate. Sige lang. Intelligence Services Chief Junicio Robles na masusi nilang tinitignan ang lahat ng mga kumukuha ng lisensya sa kanila. Dagdag pa ng CAAP, wala pa silang namomonitor na gumagamit ng mga peking lisensya. Kaugnay niyang pakinggan natin ang CAAP Intelligence Investigation Division Chief Junicio Robles. Sa pagbibigay po ng license, pilot or aircraft maintenance technician, nasisi po ng mga proseso na ginagawa sa CAAP. Meron po tayong required training doon sa nag-a-apply. Meron din po itong mga certificates required in accordance doon sa ating Philippine Civil Aviation Regulation and International Aviation Safety Standards. Hindi po sila basta makakakuha ng lisensya. No? Mahirap po. Kaya nakaka-assure po kami, yung talagang binigyan po namin ng license, they are really qualified. So ginagawa po namin, we are still continue checking our records, the people, yung sa CAAP po, para tuloy-tuloy po na hindi talaga maiwasan yung mangyayari na katulad ng pag-i-issue ng fake license. Kung manggagaling po sa CAAP, iniiwasan po na hindi talaga dapat. Kaugnay pa nito, naniniwala rin si CAAP spokesperson Eric Apolonio na ito ay isang isolated case lamang. Anya, first time itong nangyari kaya naman tinututukan din nila ito. Isa rin sa nakikita nilang rason ay ang dahil sa teknolohiya kaya naman mas papaigtingin pa nila ang pagbabantay at pagsusuri sa pagkuha ng mga lisensya. Kaugnay niyang pakinggan natin ang CAAP spokesperson Eric Apolonio. Is this the first time na may encounter kayo na ganito na mga peking lisensya for CAAP? Yes, ma'am. Related case lang ito. Kasi una, digitalized na tayo sa CAAP. So malaki talaga improvements. And beside, talagang kailangan magpunta sila sa CAAP for validation. At yung mga lisensya na yan, yearly, nire-renew yan. May tinatawag tayong recurrency, especially sa mga piloto. Kaya imposible. Kaya lang sa advent ng technology natin, talagang medyo hindi natin maiwasan. Well, sa akin, wala. Marami yung mga fake yung sa flying school before, pero nawala na rin yun . So ngayon, this is Mula sa NBI Office Lungsod ng Pasay, ito si Bombo East sa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, patuloy natin tinutugay-gayan itong presyuhan ng mga produktong petrolyo dahil matapos ang maliit na rollback, ngayon naman ay muling nakikita ang senyales na panibago na oil price increase. Batay sa data na nakalap ng Bombo Radio Philippines sa 4 na araw na trading ay posible ang pag-angat ng halaga ng gasolina. Ito ay maaaring tumaas ng hanggang 30 sentimos at hanggang 50 sentimos kada litro. Ang diesel naman ay posibleng magkaroon ng aumento na 80 sentimos hanggang piso kada litro, habang ang kerosene ay nakikitaan ng posibilidad ng 80 sentimos hanggang piso na kada litro ang pag-angat sa halaga ng naturang produkto. Ang magiging pinal na anunsyo para sa aumento sa anumang mga produktong petrolyo ay i-anunsyo pagsapit ng araw ng Lunes, habang ang implementasyon ng oil price increase ay inaasahan sa umaga ng araw ng Martes. Sa iba pang balita, mga kabombo at Star Nation, napuna ni Senator Ping Lacson ng hindi patas at baluktot na alokasyon ng 2025 national budget para sa flood control project. Ayon sa senador, napansin niya raw ang malaking pondo para sa isang maliit na barangay sa napakaliit na bayan na binuhusan ng 1.9 billion pesos. Bukod dito, ang isa pang bayan na mayroong appropriation na halos 10 billion pesos. Titiyakin daw ni Lacson na sa pagbubukas ng 20th Congress ay maayos na itong tumatakbo kung saan binubusisi niya at na kanyang tanggapan ang mga items sa budgets para yan noong taong 2023, 2024 at ng kasalukuyang taon. Bago raw kasi natapos ang kanyang termino bilang senador noong taong 2022, siniguro niya at ni dating Senator Franklin Drilon na maalis ang appropriation para sa dredging at flood control projects dahil ito ang ugat ng katiwalian. Dagdag nito, may nakuha rin daw siyang impormasyon na ang backhoe para sa
sa flood control program ay ginagamit lamang kung may nag-inspeksyon at naka-parade rest kung nakaalis na ang inspection team. Sa huli, nagpahayag ng pagkadismaya si Lacson dahil anya idineklara ng Korte Suprema na Unconstitutional Priority Development Assistance Fund o itong PDAF ng mga senador ay 200 million pesos at ang PDAF ng taga-Kamara ay 70 million pesos lamang. Ngayon, pagsisiwalat nito, may mga senador na mayroong 5 to 10 billion pesos at ilang miyembro ng Kamara ay may 15 billion pesos. Inilarawan ni Senator Lacson ang sitwasyon ng bayan kung saan gumagastos ito ng 16 billion pesos ngunit kumikita lang ng 12 billion pesos kada araw kung kaya't kailangan itong mangutang ng 4 billion pesos kada araw. This is Bombo Radio Philippines. Number 1. Most trusted. Unmatched. Your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now, with 32 fully digitalized stations. Stay connected. Anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! At tuloy-tuloy pa tayo sa magkalap ng mga balita. Na-recover mga kabombo na sakong, may mga sakong naglalaman ng umano'y buto ng tao, dapat muna isa ilalim sa forensic examination. Ayon yan sa Department of Justice. Ang National Bureau of Investigation binigyang linaw naman na hindi sila ang magsasagawa ng pagsusuri, kundi at ito'y sa ilalim naman ng scene of the crime operations ng Philippine National Police. Alamin natin ang ulat mula kay Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Department of Justice na kinakailangan pa munang isailalim sa pagsusuri o forensic examination ang nakarecover na sakong naglalaman ng umano'y mga buto ng tao. Ito ay kasunod ng isinagawang initial technical site assessment sa Taal Lake ng kagawaran katuwang ang Philippine National Police at Philippine Coast Guard. Ayon sa kagawaran, alinsunod ito sa susunod na hakbang na kanilang sinusundan. Una rito ay ang formal na sertipikasyong makapagsasabi na totoong mga buto ng tao ang natagpuan. Anilay manggagaling ito sa Philippine National Police Cybercrime Investigation and Detection Group o ng National Bureau of Investigation. Bombo din sinabi nila na kinakailangan rin nila magsagawa ng DNA testing upang matukoy kung may kaugnayan o tutugma ito sa isa sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. At buhat ito ay inihayag ng National Bureau of Investigation na sila'y handang magbigay ng tulong at asiste sa isasagawang pagsusuri. Ayon kay NBI spokesperson Attorney Ferdinand Lavin, ang kawanihan ay maghahatid ng forensic support sakaling formal na hingin ang kanilang tulong. Narito ating pakinggan si spokesperson Attorney Ferdinand Lavin ng National Bureau of Investigation. On that particular issue, I would defer to the final statement by our good director, Judge Jaime Santiago. But remember that the NBI under its charter, we can render technical assistance or forensic support to any government office or agency when properly requested. Nasa batas po yan ng NBI. So, ang earlier statement dito ni Director ay magbibigay siya ng support kung kinakailangan. But again, I believe that the Director will have his final statement. Bobo Dennis, matatandaan na ang pagsasagawa ng technical site assessment o diving operation sa bahagi ng Taal Lake ay kasunod ng ilantad ng isang testigo na si alias Dondon o alias Totoy na si Julie Dondon Patidongan na dito umano sa Taal Lake inilibing ang mga nawawalang sabongero. Buhat nito ay ang kasulukuyang kalihim ng Department of Justice na si Secretary Jesus Crispin Remulla ay sinabing ang pag-iimbestigang ginagawa ay isang proseso kung saan marami anya silang natutuklasan na. Narito, ating pakinggan naman ang kasalukuyang kalihim ng Department of Justice na si Secretary Jesus Crispin Remulla. Sinasabi ko naman lagi, it's all a process. It does not happen overnight. We just have to keep on going to work every day and let nature take its course. And of course, let the people who work hard
what they do. Give us the reports that we need. And especially this one, nung tinake up namin to ni General Torre 2 months ago, talagang we started digging up a lot of things. Marami na kami. Mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Gran Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ipapatawag na ng Land Transportation ang 6 na driver ng sports car na sangkot sa isang trending video kung saan ay nagkakarerahan ang mga ito. Nangyari ang karera sa pampublikong kalsada sa Tagaytay City. Ayon kay Land Transportation Office Executive Director Gregorio Pua Jr., delikado ang ginawa ng mga ito para sa iba pang motorista na gumagamit ng nasabing kalsada. Anya sa ngayon ay iniimbestigahan na nila ang pangyayari upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga driver na ito. Pagpapaliwanag rin ng ahensya ang mga ito kung bakit hindi sila maaring patawan ng reckless driving. Sa ngayon ay sinuspindi na ng Land Transportation Office ang driver's license ng mga individual na sangkot sa insidente. Bombo Sports News. Umayag na mga kabombo, itong si Oklahoma City Thunder star Jalen Williams na pumirma ng kontrata at yan ay contract extension. Ang kontrata ng bagitong NBA champion ay isang 5-year rookie max extension. Nagkakahalaga ito ng $287 million. Si Williams ang isa sa mga bumubuo ng core ng Thunder na nag-uwi ng championship para sa taong ito. Hawak niya ang 21.6 points per game at 5.3 rebounds per game at 4.3 assists per game sa 2024 to 2025 season, kung saan ay napanatili niya ang episyente na 48.4% na overall shooting at 36.5% naman sa 3-point line. Sa title run ng Thunder ay nagposte siya ng 21.4 points per game at 5.5 rebounds per game, habang 4.8 assists per game naman, kasama ang 1.4 na puntos at nagsilbing pangalawa na scorer sa kanilang kupunan sa kabuuan ng playoffs hanggang sa finals. Matapos naman ang 2025 championship, nagawa na ng Thunder na papirmahin ng extension ang Big Three ng kanilang kupunan na sina Chet Holmgren at Shai Gilgeous-Alexander, pati na itong si Williams. Ang tatlo ay pawang pumirma ng big-time contract kasama ang naturang kupunan. Bombo Police Report. Malaking halaga ng ipinagbabawal na gamot ang nasamsam ng mga otoridad, mga kabombo, at yan ay sa isinagawang operasyon dyan sa bahagi po ng Central Visayas. Mayulat dyan ang Star FM Cebu. Matagumpay na nasabat ng mga operatiba ang tinatayang nasa mahigit 13.8 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Purok 1, Barangay Sungkulan, Dawis, Bohol. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Bohol Police Provincial Police Office Spokesperson Police Lieutenant Colonel Norman Luis, inihayag nito na matagal nang minamanmanan ng mga kapulisan sa koordinasyon ng Dawis Police Station, Regional Intelligence Division 7 at ng Philippine Drug Enforcement Agency Bohol ang naturang suspect. Sinabi pa ni Nuez na ang dalawang lalaki na nahuli na may edad 39 at 37 ay may tuturing na mga high-value individuals at residente ng Barangay Mantalaw, kalapi ng nasabing lalawigan. Dagdag pa nito na ang mga suspect ay mga home sellers na kung saan ay inire-repack ang mga ito tsaka umano ibinibenta sa kalapit na mga lugar sa loob at labas ng lalawigan. Anya, ang sistema ng komunikasyon ng mga ito ay sa pamamagitan ng cellular message at social media sa pagpuslit at pag-distribute sa iba pang mga resellers at gustong mag-supply nito sa karatig bayan. Nilinaw din ito na wala umanong kahit na umanong record ang nasabing mga suspect sa kanilang himpilan at tinutugis na rin ang iba pang mga kasama ng suspect.
Nakumpiska ng mga otoridad ang humigit kumulang 2,030 na gramo ng hinihinyalang shabu na may street value na nasa 13,804,000. Na-recover din sa operasyon ng mga buy-bust money, mga cellphone, isang backpack, isang timbangan, isang motorized bangka na iniulat umano na ginagamit ng mga sospek sa pagpuslit ng mga ilegal na droga. Sa ngayon ay patuloy pa rin anya ang drug clearing operation ng mga kapulisan sa nasabing lalawigan upang masiguro na wala ng pakalat-kalat ng mga ilegal na gawain gaya na lamang ng pagbibenta nito. Siniguro naman ito ang publiko, lalong-lalo na sa mga nagbabalak na pasukin ng ganitong klaseng gawain na hanggat maaga pa itigil lang ganitong kalakaran at isuko ang sarili upang hindi na makapirwisyo pa ng iba. Resulta po ito sa pagka-aresto ng dalawang suspetsado. Ang isa pong suspetsado ay isang lalaki, 39 years old. Ito po ang tinatawag natin na yung source po ng shabu po, at yung kasama po niya ay isang lalaki din, 37 years old. Nakakonfiscate po sila ang ating operatiba ng 2,030 grams of suspected shabu or illegal drugs with a standard drug price of 13,804,000 po. Mula sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Kylie Cristal, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbu! Ito namang chairman ng Senate Committee on Basic Education na si Senator Sherwin Gatchalian isinusulong na ipatupad sa buong bansa ang Local Government Lead Reading Program sa Iloilo. May mga balita dyan, Bombo Radio Iloilo. Pinag-aaralan ni Senator Win Gatchalian ang posibilidad na ipatupad sa buong bansa ang Localized Education Reform Initiative ng Iloilo. Ito ay matapos niyang bumisita sa lalawigan upang saksihan ang pagpatupad ng Proof of Concept o POC para sa Devolution of Basic Education Initiative ng lalawigan. Sa ilalim ng programang ito, ang mga lokal na pamahalaan ng 11 bayan sa Iloilo at ng lungsod ng Iloilo ay may pananagutan sa pamamahala ng mga basic education programs. Sa panayam ng Bombo Radio kay Senator Gatchalian, co-chairperson ng 2nd Congressional Commission ng Education o EDCOM-2, pinuri nito ang pagpapatupad ng isang local government-led education model na posibleng maging huwaran para sa pambansang reforma sa edukasyon. Ayon kay Gatchalian na siya rin chairman ng Senate Committee on Basic Education, ang Iloilo lamang ang lalawigan sa buong bansa na ganap na may hawak ng agenda sa edukasyon. Ilan sa mga interbensyon ay ang pagbibigay ng mga aklat, pagsasanay para sa mga guro at school heads at mga programa pampalakas ng kakayahan ng mga magulang upang suportahan ang pagkatuto sa tahanan. Aniya, pinapakita ng inisyatibong ito kung paano ang pagbibigay kapangyarihan sa mga lokal na lider ay maaaring magdulot ng tunay na pagbabago lalo na kapag nagtutulungan ang mga gobernador, alkalde, superintendent at mga prinsipal. Binigyang diin ng senador na mahalaga ang ganitong uri ng political will upang makamit ang pambansang layunin ng learning recovery. Nakipag-usap kami sa mga mayors at tuklasan namin effective. Kinumpara yung mga LGU na hindi dinevolve at LGU na devolve, mataas yung grado ng mga LGUs na binigyan ng responsibilidad. Iyan nga yung isa sa mga dahilan kung bakit tayo nandito, para pag-aralan natin kung pwede gawing nationwide. Pag-aaralan pa ito, tingnan natin kung kaya in the next few years. Wala pang definite na timetable pero definitely may potential. Maganda yung nangyari dito sa Iloilo Province, dapat gawin to nationwide. Si Senator Sherwin Gatchalian. Mula sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo James Dazer Silverio. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito naman mga kabombo, dyan sa lalawigan ng Capiz, ang naturang probinsya ay nananatili pa rin na nasa red zone dahil sa patuloy na banta ng African Swine Fever. Yung produksyon ng baboy patuloy ho ang pagbaba. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Rojas. Nananatiling nasa red zone ang ilang bayan sa probinsya ng Capiz kaugnay sa patuloy na banta ng sakit sa baboy na African Swine Fever o ASF. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Dr. Lloyd Burata, Veterinarian 5 ng Capiz Provincial Veterinary Office, sinabi nito na base sa national map ng ASF Prevention and Control Program, may 7 bayan sa Capiz na nananatili sa red zone o mga lugar na mayroon pa rin na itatalang kaso ng ASF. Kabilang dito ang mga bayan ng Dumalag, Ibisan, Panay, Panitan,
Pilar, Sapian at Tapaz. Batay sa isinagawang testing nitong June 2025, may ilan pang mga baboy ang nagpositibo sa ASF. Samantala, sinabi rin ni Dr. Burata na patuloy ang isinasagawang testing ng Department of Agriculture para sa ASF vaccine at hinihintay na lamang na ito'y maging available sa commercial level. Sa kabilang banda, inamin ni Dr. Burata na bumaba ang produksyon ng baboy sa probinsya, dahilan kaya't nagmula pa sa mga karatig probinsya tulad ng Negros Occidental, Iloilo at Antique ang ilan sa mga supply ng baboy sa Capiz. Tiniyak naman niya na ligtas kainin ang mga karne ng baboy mula sa mga nasabing probinsya dahil ito ay may kaukulang dokumento at pinayagan ng Quarantine Office ng Bureau of Animal Industry, patunay na ASF-free ang mga ito. Nagpaabot rin si Dr. Burata ng katiyakan sa mga residente ng Capiz na patuloy ang kanilang monitoring upang mapanatiling ligtas ang publiko at mga alagang hayop laban sa ASF. Sa kasalukuyan, meron po tayong pinapatupad na mga surveillance activities, no? Monitoring sa mga farms at yun po ang ating tinututukan ngayon at para naman sa mga ibang farms, no, na nag-ano tayo ng mga inventories para at least malaman natin kung sino yung mga posible nating matulungan sa kasalukuyan. No? Mula dito sa Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kaso naman ng dengue sa Region 2 umabot na sa mahigit 4,000. 12 naman ang mga dengue suspected cases namatay. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Tugigaraw. Umabot na sa kabuang 4,248 cases ng dengue ang naitala sa buong Region 2 mula Enero 1 hanggang Hulyo 5 taong kasalukuyan batay sa datos ng Department of Health Region 2. Ayon kay Dr. Janet Ibay, ang Medical Officer 4 at Head ng Infectious Disease Cluster, karamihan sa mga tinamaan ng sakit ay mga batang nasa 1 hanggang 10 taong gulang. Batay sa datos ng Department of Health Region 2, mas mataas ng 50% ang kasalukuyang bilang ng mga kaso kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Noong nakaraang buwan, umabot na sa 114% ang itinaas ng mga kaso. Ngunit dahil sa pinaigting ng mga programa at intervensyon ng ahensya, bumaba ito ng 50% hanggang Hulyo 5. Nakapagtala na rin ng 13 nasawi at karamihan ay mula sa lalawigan ng Isabela. Subalit isa lamang ang kumpirmadong kaso ng dengue habang ang iba ay itinuturing na suspected cases. Antayin na magkaroon siya ng parang mga pantal sa katawan before po natin idala sa hospital. Kaya napaka-importante po dito ang early detection and early management para hindi na po mag-develop yung mild symptoms into very complicated symptoms na pwedeng magdulot ng death doon sa ating pasyente. We encourage na mag-take nga po ng Orisol or isotonic fluids and of course vitamin C at kumain ng masustansyang pagkain. Mula dito sa Bombo Radio Tuegeraw, ito si Bombo Ruby Awoy Ibay and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Dahil nga sa paglobo ng mga kaso ng human immunodeficiency virus, ang ginagawang confirmatory test ay mas mabilis na ngayon ayon huyan sa Department of Health. May balita ang Star FM Manila. Mas mabilis na umano ngayon ang Human Immunodeficiency Virus o HIV confirmatory testing para malaman kung totoong positibo nga ba dito ang isang individual ayon sa Department of Health o DOH. Sa public advisory ng ahensya, mayroong 168 rapid HIV diagnostic algorithm laboratories na operasyonal sa buong bansa sa kasalukuyan na ginagamit upang ma-validate o makumpirma ang mga reactive o nagpositibo sa inisyal na HIV screening tests. Isinasagawa ang confirmatory testing bago tumuloy ang isang nagpositibo sa virus sa treatment services ng gobyerno. Samantala, nagbigay naman ng paalala ang isang health expert kaugnay nito. Para sa mga tao na natatakot po magpa-test, tandaan ninyo walang ibang paraan upang malaman kung kayo ay HIV positive kung hindi kayo magpapatest.
Sa mga hubs na meron tayo dito, pwede kayong lumapit sa mga tulad ko, yung mga family medicine doctors, o yung mga hubs na available dito like yung Love Yourself, yung ibang clinics like Sale Clinic. Yan, yung mga common yan na mga pwedeng puntahan para magpa-testing. Huwag kayong mahihiya dahil tandaan kapag kapag nag-HIV positive ka at naagapan, meron namang gamot to control the virus and make you live normally. Okay? So, huwag siyang katakutan. HIV is no longer a death sentence just like how it was way back in the 1980s, 1970s, 1980s na talagang wala pang pang-control na gamot. Ngayon, marami na. Layuning makamit ng DOH ang 95-95-95 health target na ang ibig sabihin ay 95% ng mga Pilipino na people living with HIV o PLHIV na malaman ang kanilang status. 95% ng mga taong alam ang kanilang status na maka-avail ng antiretroviral therapy o ART at 95% ng mga nasa ART program na maging undetectable sa taong 2030. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, ito si Star DJ German Bolero and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Update muna tayo mga kabombo dito sa 8th Division World Boxing Champion na si Senator Manny Pacquiao sapagkat yung bilis, lakas at stamina ay pinakita ng Filipino boxing legend sa kanyang training bilang pag-aantayan sa laban kay Mario Barrios. At alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Bacolod. Hinikayat ng assistant coach na 8th Division World Boxing Champion Manny Pacman Pacquiao ang mga Pilipino na manood at ipanalangin ang pagkapanalo ng People's Champ sa Hulyo 20 oras sa Pilipinas laban kay American boxer Mario Barrios. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Marvin Sumodio, direkta sa California, USA, patuloy sa ngayon ang training ni Manny na simulang pumasok sa training camp noong Mayo 17. Sa halos 2 buwang paghahanda, nakita ang magandang kondisyon ni Pacquiao sa parehas na pisikal at mental. Ayon dito, parehas din ang mga routine na ginagawa ni Pacman at sila ay nakaalalay lamang rito. Ito ay dahil kung nasosobrahan si Pacquiao sa training, may pagkakataon na sumasama ang kanyang pakiramdam kinabukasan. Payag ni Sumodio na ganun pa rin ang lakas at bilis ni Pacman sa training at antabayanan na lamang kung may pagbabago sa mismong laro nito. Aminado ang assistant coach ng edad nito na 46 anyos ang malaking faktor sa laro dahil apektado din ito ang lakas, bilis at stamina ng boksingero, ngunit lamang naman ito pagdating sa experience. Sa pag-aaral nila sa laro ni Barrios, ayon kay Sumodio, tumutugma ang boxing style ni Pacquiao dahil ang estilo ng kalaban ay kagaya sa mga napabagsak na dati ng pambansang kamao. Si Pacquiao ay binisita din sa training camp ng ilang mga boxing champions at kanilang mga coaches. Panawagan ni Sumodio na panoorin ng laro sa Hulyo 19 sa MGM Grand Arena sa Las Vegas, USA at ang main event ay maaaring mapanood sa Pilipinas alas 11 ng umaga sa Hulyo 20. Sa undercard na maaaring magsimula alas 5 ng umaga, mapapanood rin sina Mark Magnifico Magsayo at Olympic silver medalist Yumer Marshall. Ang pinaka-challenging part ni Barrios siguro na advantage niya yung edad lang. Pero yung fighting style niya, tugma doon sa style ni Manny Pacquiao. Kung hindi natin nakalimutan, nung kasagsagan ni Manny, yung mga kalaban natin matatangkad. Pero yung style ni Manny, tugma doon sa style nila, sa abilidad nila. Lahat nabugbog. Mula rito sa Bombo Radio Bacolod para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldi Foro II and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. Diyan sa bahagi po ng iba't ibang lugar sa ating bansa ay masusubaybayan ang ating mga himpilan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Unahin ko sa bahagi ng Northern Luzon. Nariyan sa mga taga-subaybay natin sa probinsya ng Isabela ang Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa bahagi ng
ng Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Abang dyan sa Cordillera Administrative Region, Malaria naman ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi at dito sa Metro Manila 102.7 Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, sa Cagayan area na riyan ang Bombo Radio Tugigaraw. Sa Ilocos Norte na riyan ang Bombo Radio Lawag. Sa Ilocos Sur ang Bombo Radio Vigan. Sa lalawigan ng La Union ang Bombo Radio La Union. At sa probinsya naman ng Camarines Sur na riyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, na ito ating Oratio Imperata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Launa, balik na diri sa pagpakalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Good news para sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo, kaya ang aton sining alkalde si Mayor Inday Raisa Treñas ang napilian karon bilang chairperson sang Economic Development Committee sang Regional Development Council. Idako ini nga bagay para karon iya sa mga taga-syudad sa Iloilo nga aton sini iyang Iloy, no, ang magapamuno magkaron sa bahin sang Economic Development Committee sa bugo sini iyang rehiyon. Kag lakip na sinadri karon banwa istoryahan taman ang mga nagkalilaing sini may executive order nga ginapapadaog sa alkalde diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. Sa linya naton si Ma'am Joy Fantilaga Gurzal, ang spokesperson sa aton sining alkalde ni Inday Mayor Raisa Treñas. Ma'am Joy, maayong hapon, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombohanay sa udto. Good afternoon, Bombo Cham. Good afternoon man sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Mayong balita ini karon para sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo kay samahin karon sang Regional Development Council nangin or napilian bilang magpungko as chairperson si Mayor Inday Raisa Treñas. Ma'am Joy?
Tama ina Bombo Cham, no, subong lang hapon, subong kaginasang aga may nagpatigayon sa meeting ang aton nga Regional Development Council para nga magpili sang bag-o nga mga chairperson sang aton nga nagkalain-lain nga mga sector committees diri sa region. We have Development Administration Committee, ang Social Development Committee, ang Economic Development Committee, ang aton nga Infrastructure Development Committee nga kung sa diin nangin chairperson man ang aton anay alkalde Mayor Jerry Treñas kag ang Environment Committee. So ang aton nga alkalde Mayor Raisa Treñas siya ang nailiher kay may binutuhay ini nga natabo sang tanan nga mga members, core members sang aton nga RDC. Siya ang nailiher bilang bag-o nga chairperson sang Economic Development Committee subong sang Regional Development Council Bombo Cham. So dako man ini nga opportunity para sa aton nga alkalde nga makabulig sa pagpalapad pagid sang aton nga ekonomiya not only diri sa Iloilo City but sa bilog nga Western Visayas through man sa pagduso sa mga nagkalain-lain nga programa nga makahatag sang trabaho kay ti iyagid ni nga forte support sa aton nga mga negosyante kag pagpadamo sa aton sini nga mga investors kay ti ang background sang aton nga alkalde may ara man na siya nga masteral MBA economics kag handa gid ang aton sining nga alkalde para pamunuan ini nga makabulig siya sa bilog nga rehiyon kay naka-insyende siya sang plight no sang aton sining nga mga negosyante kay ti nangin negosyante man siya ilabi na gid sa aton sining nga mga small and medium sized enterprise no. So isa ini ka dako man nga honor nga napili siya bilang chairperson sa Economic Development Committee sang Regional Development Council Region 6. Kay hindi man basta-basta nga mabutuhan ikaw dira sa Regional Development Council, Ma'am Joy, kay ti kung wala ikaw sang nagakaigo sini iyang mambal nato ti trust and confidence sa bisang mga kopdanan ni mga alkalde kag sa iban pa sini mga local chief executive ini ka Manila pag iduso dira. So butsil ko nagapakita gilamang nga ang trust and confidence sining mga local chief executive mataas para iya sa kay Inday Mayor Raisa Treñas. Correct. Actually, subong nagchattanay kami kay may ara siya nga official businessman no sa Manila. Nakita taman nga nagbaton siya sang award on behalf sang Iloilo City Government kag isa gid sa mga plano nga ma-develop tagid ang economic zone. Siguro mas mayo ni nga ang aton gid nga alkalde nga maka-elaborate further no sa sining mga plano man. And amo ni no nga ang ining ginalantaw man naton ang importansya bala Bombo Cham sang pagbinulagay kay ti para sa iya no dalon tigid ni ang kumbaga ang pagbinuligay not only sang syudad kundi sa bilog nga Western Visayas. All right, nanotisyaran man naton na Ma'am Joy nga ti may pila ka mga serye man sang executive order nga ginapagwa si Mayor Inday Raisa natuhoy sa pag-reconstitute, hatag liwat sa nga nagakaigo man sini iyang pagtamod nga mas mangin masangkad sini ang function sa pila ka mga task forces naton. Ining mga lihok sa alkalde bisan na wala diri sa or before siya magbiya sa syudad sa mga official travel niya man ginpasiguro niya gid nga mayara siya sa gyapon sa mga ginbilin sining nga mga mando kag hilikoton sa bahin karon sa mga nagkalain-lain man nga departamento in unit sa city government, Ma'am Joy. Tama, Bombo Cham, no? Speaking of executive order, sa pila pa lang kadlaw, 5, 6, 7, 8, 9, 10 days niya nga pagpungko, no? As our mayor, 21 executive orders na ang iya sining na papanaog
kag ang kalabanan gid diri tanan nga mga executive orders no para gid ini sa kada pamilyang Ilonggo subong nga adlaw, although nga sang nagligad pa ni nga semana niya ginpermahan, pero subong naton gin-release ang ining executive order number 14 nga no to firearms inside Iloilo City government buildings and facilities. Ang katuyuan sini nga ma-ensure naton nga matawhay, malinong kag luwas ang aton tanan nga mga government offices diri sa Iloilo City, kay ang pagdala sang pusil hindi iniya isa ka katungdanan kundi pribilehiyo lang ini sang tawo, kag iniya pwede gid nga mapahanugutan lang sang gobyerno. So through this executive order number 14, mas ginpabaskog sa aton nga syudad ang security naton diri sa Solosan City Hall kag iban pagid naton nga mga government offices, bangod nga luyag naton nga malikawan ang bisan ano nga tensyon o kon kahangawa nga dala sang presensya sang pusil no, kag kabahin sa mga lugar nga sakop sa sining EO ang aton nga City Hall building diri sa main building, ang aton nga multipurpose building, ang aton nga Loan District office, ang Iloilo Business Center, ang Eye Care Center naton, motor pool, kag iban pagid nga mga opisina kag pasilidad sang Iloilo City Government. And also makita man naton Bombo Cham nga ang aton subong nga syudad nakita ta ang massive improvements no, damo kita sang mga facilities na gid no, esplanade, plaza, fountains, mga gimpangkayon naton mga benches, elevators, air conditioning units, kiban pagid nga mga gamit nga hatag serbisyo sa mga pamuluyo naton. So why kumbaga sang may ara gid nga nagatutok sa sining opisina, sinilang semana nagpapanaog man ang alkalde naton sang executive order number 20 nga naga-create no sang facility conservation office diri sa Iloilo City Government. So official na ini nga gin-create through sa EO20. So ang mga ginpang mention naton nga mga facilities no, ang ini mga bago nga mga facilities, why niya sang isa lang gid ka opisina bala nga may klaro nga mandate nga mag-atipan, mag-maintain kag magtipik sa mga kasubong sining mga facilities. So pinaagi sa sining EO20 may ara na kita subong nga dedicated office gid that will really ensure sang proper care, maintenance kag conservation sang tanan nga mga government owned buildings, mga istruktura kag equipment naton. So gin-appoint sang aton nga alkalde as the first facility conservator officer naton si Engineer Badong Pedregosa nga mag-oversee sang conditions sang aton nga mga public facilities, kangay sang aton nga mga government buildings, eye care centers, plaza, mga fountains naton, kag iban pagid nga mga facilities no. Kayo no, ang magasto naton ni sa mga public infrastructure naton hindi dapat mauyangan kay balantaman di man niya kwarta sang private nga tawo kwarta ni sang mga Ilonggo. So ang ini nga opisina magatukod sang sistema nga maga-protect sang aton sini nga mga facility Bombo Cham. Kag inline man sina prior sang creation sa sining office, ang aton nga alkalde nagpapanaog man sang EO17 nga nagamando sa aton sini nga mga barangay official, especially ang aton kapitan, sang inventory sang mga buildings and constructions diri sa Iloilo City. Kay ang pag-issue sa sining EO sa pagmando sa tanan nga mga barangay or punong barangay nga mag-submit sang ilang nga monthly inventory sa mga buildings kag constructions sa ilatag sa barangay. Very important ini Bombo Cham para mabuligan ang aton nga city assessor kag building official nga i-maintain balang updated nga listahan sang real properties para nga syempre masiguro ng tanan naton nga mga buildings, whether privately owned or government owned man nga property, are recorded kag valued no, kag maka-generate sila sang insakto nga income from real property taxes naton, kag mabuligan naton nga makabaton sila sang ilang nga 30% nga share sa aton nga barangay. Kay part ini sang aton nga
anti-Weste transparency ka good governance efforts sang aton subong administration under sa administration ni Mayor Raisa Tranias. Kag sa background man ni Engineer Salvador Pedregosa ngati nangin OIC sang city engineer sa office sa Bombojoy dako man nga bahin or Ma'am Joy rather no dako man nga bahin bilang conservation office head diri sa bayan sa siyudad sa Iloilo. Tama ina Bombo Jam. Actually, prior to that, may appointment ni si Engineer Pedregosa, gina-check ko lang. Siya man ni ang designate as the building administrator kag kumbaga administrador sang tanan nga mga facilities no sang syudad, sang Iloilo City Government nga mga government-owned facilities naton para nga may magtatap sa aton nga mga facilities. All right. Sabay naman karon sang ining curfew for minors may existing ordinance na kita but sa liwat may reiteration diri si Mayor Inday Raisa nga nagapabalogid or nagahatag man sang nagakigo sa ning impormasyon sa mga tag-iya sang bars, resto bars, internet cafes nga sa tagsa iya ka mag-abot ang tiyempo sa curfew for minors which is 10 p.m. to 4 a.m. Hindi gid sila mag-cater sa mga minor de edad, Ma'am Joy. Tama ina Bombo Cham. Actually, tama ikaw, may ara kita existing nga ordinansa kag may previous ni nga executive order man ang previous administration. Pagwa iniliwat ang executive order reiteration at the same time may mga additional offices nga ginsulod diri no. Gindugang diri kay sang una ang task force on morals values formation. Sila lang gid ni ang nagatutok sa aton sini nga mga implementations ng curfew hours no sa previous nga EO. But this time ginsulod naton diri ang aton nga City Social Welfare and Development Office no. Sila ni kag ang ICPO ang maga-lead sa ang lead implementers no sa sining EO kag sila ang may authority nga mag-file sang complaint kung nagakinihanglan. Pero as to the issuance of the citation ticket, magkapabilin sa gihapon sa Task Force on Morals Values Formation. Ang ini nga EO katuyuan sini nga maproteheran ang aton sini nga mga kabataan kag masiguro nga wala sila sa dalan sa oras nga medyo delikado na no. Although nga ti safe pa ang aton nga syudad, ara ang aton nga mga kapulisan sa halos tanan nga pusod, pero ti ang minors lain gyud no. 10 p.m. to 4 a.m. So hindi naton luyag, hindi luyag sa aton nga alkalde, ang aton nga mga minor de edad no, nagalagaw-lagaw kag nagaloiter sa pampubliko nga lugar naton sa tungang gabi. Kag amo ni nahambal mo na Bombo Cham, may ara kita sang existing city ordinance nga pagdumili sa mga minors nga magsulod sa internet cafe, mga video key bars, nightclubs, motels, kag iban pa nga mga balay kalingawan sa oras ng curfew bisan pa nga upod nila ang ila sining mga ginikanan. This is also a friendly reminder sa mga establishmento ang ilaman nga responsibilidad no nga hindi nila pagpasudlon ang mga kabataan sa ilang establishmento sa oras ng curfew. Kag kinahanglan may ara dira sila sang signage sagwa nga naga-implement sang ila sining sang aton nga curfew from 10 p.m. to 4 a.m. All right, sige. Thank you so much, Miss Joy, sa imo sining mga information kin pakigbahin man diri sa Bombo Radio sa liwat mayong hapon. Hindi na ako mag-extra Bombo Cham. Salamat gid kag mayong hapon. Salamat sa liwat, Ma'am Joy Fantilaga Gurzal. Although dugay naman si Joy nga Wadis Bombo Radio, pero ti ko kay sablay di kagid makalita-lita kagid. Sa aton sining mga kauturan. Pero tido sa ano lang reporter kayo subong Bombo Chris, spokesperson ni Mayor mo. Pero ti kabahin ina banwa sa paghatag man naton sang nagakigo sining tulupangod
sa mga ginahimo karon sa alkalde sa syudad. Hilabi pa nga ti Sinday Raisa sa aton sini nga mga kabumbo. Bago pa lang makapungko sa iya sini iya nga palangakuan bilang alkalde man iya sa syudad sa Iloilo. So ini para iya nga ma-monitor man sa pumuluyo sa syudad, pinagi diri sa Bumuradyo sa mga lihok nga ginahimo karon sa aton sini nga alkalde. Of which gati nakita naton nga mapinuslanon gid ini sa pangkabilugan sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Isa pa gid ining talupangdon man ang paghimo karon sa conservation office sa syudad sa Iloilo. Kay ti kung manotisyaran ninyo ang mga propiedad sa syudad kung kaysa nagakapabayaan na. So laing gid man kumiyara sa conservation office nga may tawo dira nga magapangalagad. Agod iya nga matumod ang kunano man sinadira banwa nga mga kinahanglanon sining mga talatapan or mga edifisyo nga ginapanagihan karon sa syudad sa Iloilo para nga ini ang ma-preserve kag mapuslan pa sa pumuluyo man sa syudad. Di ang mapungko dira bilang head wise ang liwan kundi si Engineer Salvador Badong de Vinagracia or Salvador Badong Pedregosa. I'm sorry. Giganda karon ni Engineer Badong ni sa aton sini nga mga kabumbo inislan daya sini nga apelyido Salvador Badong Pedregosa. Ngati siya man ang concurrent mga biyan nga building administrator sang Iloilo City Hall. Kag sabahin karon niya sa nga curfew for minors ti dako man niya nga bagay ever since gagin pasar ining nasambitan karon nga ordinansa. As a matter of fact, sa una gid sini nga bulyada sa pagpasar sining ordinansa nangin kabahin man diri ang Bumburadyo Iloilo sa pagbulig kampanya may kantanan sa curfew for minors kay ti kumadumduman yo sadto mayara kita sa nga paandar ginapatunog nga sinyales nga alas 10 na kag nagakadapat reminders man ini sa mga ginikanan ginapabalo sila naton nga tsimpo na para nga tipuno ng ila sini iya nga mga kabataan nga mga minor de edad pasudlon sa ila sini nga puluyan kay kun hindi tikag ini sila ang masiplatan dira sa ngaton sini Task Force on Moral Values Formation kag subong man ti lakip na diri ang function man or kabahin or maga-complement sa implementasyon sa curfew for minors ang Iloilo City Police Office. Kag ti sa mga sa madumduman ta pa na-amend ining nasambitan karon nga ordinansa nga or mangin accountable na diri ang mga ginikanan sa mga recidivist bala or mga makapila na kabes or beses nga mag komiter or maglapas sa nga curfew ordinance ang isa iya ka minor de edad. May mga salakto na diri ang ginikanan sa aton sini karon nga mga kabumbo. Oras naton 22 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik nato na banwa dugang mga balita kag impormasyon. Pila ka mga police station sa ICPO may bag-o na nga hepe. Ano ang natabo? Kag istoryahan ta mga public utility vehicle drivers nagapilar sa aton sini nga Department of Transportation, particularly sa Land Transportation Franchising Regulatory Board, subong man sa bahin sa Land Transportation Office 6, sining anti-sardina sa policy. Suno pa gani sa isa ka public assistant officer, siling niya ti, why man kami mahimo mo, magdinaguso, kag magdulungan sakay ang mga pasahero, alang-alang hindi namon inapag-cater kung last trip na, sinong madulong sina sa ila siniyang destinasyon. Balikan tayo ni matapos sa pila ka-importante nga mga panumdumon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdum.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyong nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan ng mga subscription sa streaming. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sang tubig, magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto 7 minutos na nakalikad sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa nga bomboanay sa udto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Hana Andasa. Istoryahan taman karon sa aton sining mga kabombo. Ining pagkasapos ang mga sako nga may unod sang ginapatihan iya sang tawo sa Taalek, tidamo naga-question karon, no? Sa aton sining mga kabombo, ini nagin man bala ang mga missing bulangiro kay do wala naga-corroborate ang pahayag ni alias Totoy nga pinanghigtan sang alambre kag ginpang tagbong sa tunga sang Taalek ang 34 ka mga missing nga mga bulangiro. Ang kuntani kagapon iya nga sulusurvey lang sa Taalek, gulpihada lang, no? Gulpihada lang, may duwa to ya kakatapos sa Philippine Coast Guard nga nagabitbit na sang isa kasako. Kag ginapatihan kuno nga may unod sini iyang tulaan sa mga tawo ti hambal ni Totoy pinanghigtan ka lambre
pinangsulod sa sako. Ginbutangan balas para hindi maglutaw. Tapos ara sa pangpang sang Taal Lake. Tinib lang Taal Lake ni hindi man niya suba nga may current mo. No? Ginatawagan niya nga still water kay why siya nagakanod. Why man may sudlan, why man sangguan. Ti binutangan balas para nga hindi maglutaw. Binutangan balas para hindi manod. Nagpahigad, nagmato-mato. Hambal sang kilala ko, hindi bala kay muan sang siyensya ukon natabuan lang. Anyway, istoryanta na karon, check tanay si Bombo Hana Andasa. Pila ka mga police station sa Iloilo City Police Office, may bago na nga hepe. Bombo Hana sa report, please go ahead. Tatlo diri ka mga police station sa Iloilo City Police Office Bombo Siya ang ginpangislan diri ang mga hepe bangod man sa mga iban pa nga mga rason kaangay na lamang sa career development program kag iban diri nag-retiro kag iban man diri ang wala nagka-provide sang maayo man nga investigasyon sa isa man ka natabo dira sa bahin sang distrito iya sang Haro. So diri nangin effective sang July 9, 2025 kung sa diin nagpatigayon sang turnover of command ceremony diri man sa may Iloilo City Police Office ang ining pag-install sang bag-o nga mga officer in charge for Police Station 2 and 3. But diri na una na diri sang pagbaylo man sang hepe sa may Iloilo City Police Station 1 nga si Police Lieutenant Romelo Tabuyok nga ginatalusan iya ni Police Captain Melchor Tolentino. Si Police Captain Melchor Tolentino naibaluan nga siya ini ang anay nga hepe man sang Iloilo City Police Station 3. And sa Iloilo City Police Station 2 naman nga si Police Captain o kung si Police Major Tranquilino Kerubin ang mag-prepara naman sa iya retirement. So diri siya ginrelieve na kag gintalusan ni Police Captain Jeffrey Delgado ang anay officer in charge man sa City Intelligence Unit sang ICPO kag subong ang wangin bagong hepe sa Iloilo City Police Station 2. Nagdiri sa bahin sang distrito sang Haro, Iloilo City Police Station 3 nga anay ang hepe diri si Police Captain Mary Jane Panes ang subong ang pagatalusan iya ni Police Captain Maven Laranio ang former chief sang City Tactical and Operation Center kag anay man nga hepe sang Iloilo City Police Station 6 sa Arevalo si Police Captain Laranio iya Bombosyam. So diri man mag-assume diri si Police Captain Laranio na bilang Iloilo City Police Station 3 nga hepe Bombosyam kag si Police Captain Panes ang mga chief niya sang Chief of City Tactical and Operation Center si Panes. So bayluhan na ini sila ni Panes kag ni Laranio iya Bombosyama. Diri man sa pagpahayag diri ni Police Colonel Kim Ligada bilang Director sa Iloilo City Police Office, iya man diri ginapahayag at congratulate niya ang mga bago sini nga mga installed nga station commanders sang Iloilo City Police Station personnel man nga maghatag sang ilang effort kag patigayon o kung pagpadayon sang improved police service sa publiko man. Sa kahit isubong may mga response time protocol na ang ining 5-minute response time. So ginakinahanglan sang aktibo kag badasig nga hepe o na station commander diri sa mga ka police station sang syudad sang Iloilo. So diri man ang gitayag ni Police Colonel Kim Ligada nga for example sa Police Station 1 from Tabuyok to Tolentino ini bangod man nga magapadalom sa schooling si Police Lieutenant Tabuyok and ang isa diri sa Police Station 2 maga-retired si Police Captain o Police Major Kerubin, but sa Police Station 3 si Police Captain Panes. Samaho nagpahayag diri si Police Colonel Kim Ligada nga daw nakulangan siya sa effort bangod man sa isa man dira ka insidente nga kung sa diin patigayon pasubong nga ginaimbestigahan ang inang animal cruelty dira sa Maya Central Philippine University. So ini man diri highlight sa liwat ni Police Colonel Kim Ligada nga subong tinion nga si PNP Chief Nicolas Torre III na kag si Police Brigadier General Ligan nagasunod gid lamang sila ini sa mga
nagakaigo kumbaga nga flow sa Philippine National Police nga if a relief or may bagong assignments pagabatunon ini, and then nagakinahanglan sang todo gid nga effort agud nga mahatagan sang ining klaruhan kon maklaruhan ang ining mga issue abi o kon krimen nga tabo sa ilaman nga area. So diri bisan nga wala sang mga kumbaga sang for example tatlo dabi nga hindi ma-resolba nga krimen ang pag-relieve sa gilayon, but diri nagabasigid sa performance diri man ang Iloilo City Police Office Director Police Colonel Kim Ligada. Yari pa bati naton ang pahayagman ni Police Colonel Kim Ligada. Una, ang ato nga Police Station 1 may bagong OIC. Nakilala niya naman ini before siya ang OIC man sa Station 3, si Police Captain Melchor Tolentino nga nagbulos kay Police Lieutenant Romelo Tubuyok na nag-schooling sa Investigation Officers Basic Course. And ang ato nga Station 2, si Police Major Tranquilino Quirobin nga mag-retire na sa sining November kag sa August non-duty status na no. Ang nagbulos iya si Police Captain Jeffrey Delgado nga sa una OIC man sa Station 9. And may kagamo na ang si ato nga Station 3 si Police Captain Mabin Laranyo na nagbulos kay Police Captain Mary Jane Panis. So sa mga sets ang hepe nga ni may ara pagkata sa order nga like 3 being nga mga crime o kung hindi may investigahan sa maayo, may mga ara kita sir sa pagsulundan kung paano sila i-relieve? Ang ato nun nga kuan nga kapareho siyang ginaobra sa ato nga Chief PNP. Madasig subong ang pag-relieve sa mga commanders base sa ilang mga performance, and we are also following the formula of our Chief PNP kung sa aton yung mga commanders pag-evaluate. So kung may mga lapses pagit sa mga masunod ng mga it will happen to any commander, even me, kung may mga kapaltahan na hapon ng mga station commanders, mga tinawo ko, it could also reflect to me. So are we expecting sir nga after sa pagbago sila nga set sa mga OIC naton may arat pa sa mga ipag-relieve if ever hindi sila maka-akto sa nagakaigo nga performance ng ICPO? Actually, hindi lang man sa mga performance ang nabasihan to, no? May mga career advancement ang aton nga mga personnel, and then sometimes may mga ara sila preference in assignments, so nag-request sila for transfer and all those other factors nga that could cause their relief. But as of now, we are still evaluating sa aton nga mga commanders kay sila kami giman hindi wagi kami man galawig sa mga positions because of our career advancement, ang mga time in position namin nga maximum limit. So those are the factors that affect our continuous movement sa PNP. Hindi lang diri sa ICPO but all units in the PNP. Nabati Andri Bombocham ang pahayag ni Police Colonel Kim Ligada, Director sa Iloilo City Police Office. All right. So ano na ni subong naka-duty na ining tatlo ka mga bag-o nga hepe? Yes, naka-duty na ini sila Bombocham pagkatapos ng turnover of command ceremony nila gilayon kag nag-join naman sa pila ka mga simulation exercises sa 5-minute response time sa buong mando ni PNP Chief General Torre. Si Police Lieutenant Colonel Quirobin gali non-duty status na manog retire na si Sir? Police Major. Police Major. Excuse me, Police Major. Tido bataon pa man ni si Sir Quirobin ma-retire na siya? Amo gani Bombocham kay ang pag-serve niya sa Iloilo City Police Station 2 kung ano naman naton daw. At siguro naman siya. Siguro hatagan niya man sang mas malawig na tsimpo nga parang sa iya naman sining nga pamilya eh. Amo gani Bombocham kay for him siguro nga kumbaga nalabot naman niya ang tanan nga mga
pinakinahanglan and nakaserbe sa malawig pa nga panahon bilang miyembro sa Philippine National Police. Una ko nakilala si Police Major Kirobin, sang ini siyang deputy ni Police retired Police Lieutenant Colonel or retired Police Colonel Uldarico Garbanzos sa Iloilo City Mobile Group, ICMG sang una. Wala ko na siya una nga nakilala, Bombohana. Hasta nga hepe ini sa Arevalo. Nalipat na ko sa iban sining assignment ni Sir Kirubin. Basta ang ulihiyang assignment is hepe sang police station number 2, ang Lapas. Bubuhan kag subong ti non-duty status na siya. Sige, good luck lang sa mga future endeavor man dira sa kay Police Major Tranquilino Kirubin. So, kabay pa mo nga diri nagpasaribon mismo si Prince Colonel Tim Ligada nga ang iya pagpatahag dari nga may mga na-relieve na and pag-islan. Kumbaga natural lang man sa miyembro sa kapulisan nga may relieve and may new set kumbaga sa ilaman nga mga assignments diri man sa may sentro sa Iloilo City Police Office. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombohana Andasa sa imo siniiyang follow-up report. May bag-o nga hepe, kabay pa nga ining mga bag-o sining hepe mag-performa na sa ila sining mga duties and responsibilities bilang chief sang nagkalain-lain man sining police station kag matungda ng ila siniiyang palangakuan. 39 minutos or make it 40 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Standby kay check naman naton this time balita ni Bombo Krill Miliesa. Mga PUB drivers na nag-apilar batok sa anti-drug or anti-sardinas sa policy. Hilabi na sa oras pa sa rush hour. Hindi mo na nga nihambal bala sa mga public assistant officer to. Sige gakabalaka man kami kung mag-rush hour nga magdulungan sila tuod gagutok. Pero kung last trip na, sinuayhan ang mapasakay pa sini sa mga pasahero kung wala na sila sang masakyan padulong sa ila sining katagsa ka destinasyon. Tiyang mga PUB driver amo maning ila sini iyang apilar sa Department of Transportation. Check na bala si Bombo Krill Milya sa Bombo Krill sa report. Please go ahead. Sa tunga sang ginapatuman nga anti-sardinas policy sang Land Transportation Office kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board nagapadayon ang panawagan sa mga public utility vehicle drivers kag mga public assistant officer na tadaan sang konsiderasyon ang sitwasyon sang oras sang rush hour. Sa interview sang Bombo Radyo kay Ramon Ipitito, isa ka driver sang modernized jeep nga nagabiyahe sa ruta nga Ungka-Haro, iya ginpahayag nga sila nagaapilar nga madugangan ang number sang pasahero nga pwede makasakay ilabi na kung rush hours sa aga kag hapon. Kapin pa Bombo Champ nga muni ang oras na nagapadulong ang mga estudyante sa eskwelahan amo man ang mga pumuluyo nga nagaubra diri sa syudad sang Iloilo. O kung maghatag man kuntani isang alternatibo ang aton nga gobyerno nga tikang agud hindi man maapektuhan ang aton nga mga modernized jeeps kag mga PAW nga public assistant officers kay bali man sa aton nga interview nga kung madakpan ini sila pwede nga makuha ang andang driver's license kag PAW license. So dugang pa ni Ipitito nagasuporta man sila sa layi bangod para ini sa kaluwasan kag kaayuhan sa mga pasahero. Apang ginapunto niya nga kinahanglanan nga maayo ang pagpatuman sang pulisiya labi na sa oras nga hindi malikawan ang pagsulod sang mas madamo nga pasahero. Yari ipabati naton ang pahayag ni Ramon Ipitito, isa ka driver sa modernized jeep. Ano aton na ruta, sir? Ongka Parola. Conforme kami sa kwan sang LTFRB nga anti-sardinas.
Kay tungod, pabor man ay nasa hamon sa mga pasayro nga hindi man magilunotok sa sulod. Kay base man magkasipuket man lang mga pasayro kung mga kadamo. Kumborme gikos na para nga fair tanan nga pararias lang ang pasayro. Pero sir, sa rush hour, sir, hindi ako malikawan na magpuno git ang aton nga biyahe, sir. Depende lang na sa kung dugang-dugangan nila ang amon nga standing. Maabot lang bisa mga pulo man okay na para kay ang pasayro madamo gid akong rush hour. Pwede man nga guro nga dugang-dugangan nila bisan mapulo lang ang pasayro, count siya ang doktor. Pero pila ang inyo, sir, nga capacity, sir, sa isa kang modernized gate, sir? 23. 23. No. Sir, ang gatindog gusto ko. Ang gatindog pulo kinay nang kanaw. Ani pwede nga doang dugangan lang nila sa rush hour lang. Nabatian natin ang pahayag ni Ramon at Tito Bombo Champ. Alright, amo ning ila sini nga punto nga dugang-dugangan. Kung lang taon gani naton Bombo Krill may ari man isang nagakadapat manatagan sa nagakigo ing tulupangod mo ang numero man sang unit nga nagabiyahe kay kon ang tinutuyo sang Department of Transportation nga malikawan ining anti-sardina sa policy. Therefore, dapat mayara sang bastante man sini nga numero sang mga unit para nga hindi magirinutok ang mga pasahero. Amo man na aton Bombo Jump nga sa buong ginapa interview sa aton or ginakwa nga detalye sa aton nga LTFRB nga kung enough ang anda nga unit sa subong, amo na ang aton nga pagabantayan sa mga kabombo naton sa mga next naton nga mga segment kung ano ang opinion diri sa aton nga LTFRB Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Krill Panisalis Miliesa, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. Salamat gid Bombo Krill Miliesa. May mga rason manabi ang Department of Transportation. May mga rason man ang Land Transportation Office 6 and the LTFRB kag nangin isa man sa mga dako nga problema ang overloading sa patag iya sang public utility vehicle sa aton sini nga mga kabombo. Pero sa nasiling bala sa punto man sa mga driver, sa public assistant officer nga kung mag-last trip na hindi mo pag-iakomodar ang iban sini kay galikaw ikaw nga mangin overloading, galikaw ikaw nga may mangin sardina sa mga pasahero, pero sala bala ina sa pasahero kay kadamo sa ila. Tinagakadapat man siguro nga hatagan sa nagakigo ing tulupangod sang Land Transportation of Franchising Regulatory Board, subong man sang Land Transportation Office 6 sa pangkabilugan Department of Transportation. Butsilingon nga kon damo ang pasahero kag nagagrinutok, butsilingon nga ang unit may kakulangan nga nagabiyahe. Pero human consideration sang iban siniiya nga mga public assistant officer ginapasakay na lang nila. No? Although mambal nato na bigi kun kay isa siguro galagas man nga makabinta, pero kung isip-isipon nato ng punto nga kung last trip na kagaway na sa may nagapila dira kag damo gyapon na pasahero, anong matabo sa iban nga hindi makasakay? Dira matulog sa terminal? Sa mga loading and unloading area matulog? Sinong makiter sini sa ila? So dapat tatagan man sa nagakigo ing tulupangod ini sa pangkabilugan sa Department of Transportation. 46 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Na istoryahan kagayna naton ang executive order ni Mayor Inday Raisa Treñas ining curfew ordinance or para iya sa mga minor nga hindi na magsagad kaliho-liho sa disuras ang kagabiyon. Kaya ang curfew ordinance magasugod las 10 sa gabi tubtob las 4 sa kagahon
yang una siniyang nagapatuman or naga-implement amo ang task force on moral and values formation. Sa linya naton karon ari ang ila sini nga hepe si Mr. Nestor Canong. Sir Nestor Canong, maayong hapon si Bombo Cham, live kita sa Bomboanay sa Udto. Maayong hapon Bombo Cham, maayong hapon sa Klamati sa Bombo Radio. Yes, nag-reinstate or gina-reiterate naman ni Mayor Inday Raisa ang curfew for minors sa ordinance nga pasangkaron kag complement na ini karon, mag-complement na ang Iloilo City Police Office sa pagpatuman sini Sir Nestor. Tama na Bombo Cham, no? Kag among ginapasalamatan si aton nga bag-o nga alkalde, si Mayor Raisa Treñas sa paghatagya kay sa nako gid nga importansya. In fact, amo ning isa sa mga priority trust niya ang paghatagit sa importansya sa aton nga mga minor de edad. Lakip na ang aton nga sektor sa kababayan, Bombo Cham. But before man sini Sir Nestor, sige-sige man ang inyo sini nga monitoring sa mga internet cafe, sa mga balay kalingawan, mga establishmento komersyal regarding sa pagpatuman gid sa curfew for minors, Sir Nestor? Amo na gani nga nagwa ang bag-o niya nga direktiba, ang Executive Order number 2025-016 nga nagpabaskog pagid sa aton nga pag-implementar sini sa aton nga ordinansa amo sa unang 2006 020 nga ginamendar sa aton nga 2011-676 nga mo ning nag-set sa aton curfew for minors. Namba mo na gani kay na nga aton curfew hours para sa mga minor de edad kaumpisa alas 10 sa gabiyon tubtob alas 4 kagahon. So amo ning aton permigid halos gabi-gabi nga gina-asikaso upod sa aton nga mga social workers kag sa aton mga kapulisan, ang aton da Women Children's Protection Desk, ang mga nanay pulis naton, amo ning aton permi ginalaray pag-abot kid alas 10 sa gabihon, random inspection kita sa mga establishmento, mga public places, mga planad naton, lalo na gid dito subong nga nadagsaan sa aton nga mapumuloyo sa aton nga Iloilo Sunset Boulevard, kag ibaan pagid nga mga duog nga dira masamigid nagapaliwaliwa man ang aton nga mga kabataan, mga minor de edad, labi na gid ining mga balay-limnan nga kung base na makasulod sila amo nang aton giginabantayan sa buong kamera isa ka upod nga ordinansa ining aton nga liquor ban for minor Bombo Cham nga amo ning aton hugot nga napatuman sa idalom ni Mayor Raisa Treñas. All right. So may isa pagid gali nga naga-complement, hindi lang kay curfew for minors kundi may liquor ban for minors man. Tama na, Bombo Cham, mo isang do kapid naton nga mga ordinansa para maproteksyonan naton kag aton gid maatagan sa dako nga kabilinggan ining aton nga kabataan nga hindi na sagad liho-liho mga 10 oras nga gabihon kag mismo man aton man ginapatuhoy sa aton mga ginikanan or sa ilang mga guardians ang ilang mga katungdanan kag responsibilidad kaysa ginpagwa ni Mayor Treñas nga reiterate nga EO niya nga bag-o pabaskogin na gidira ang pasaka sa nakaigo ng mga penalidad o kung kaso sa magalapas ang sining mga ordinansa naton angot sa mga minor naton Bombo Cham lalo na gid sa mga ginikanan ka mga guardians. So lakip na nga posible mga tubang sa penalidad ang ginikanan or guardian sining mga recidivist na kung masami na nga nagalapas sa curfew kag liquor ban for minors naton sa Nestor. Alright, nautod dahil again standby sa aton sining mga kabombo. Nautod timayo ni karon kay klaro sa aton sining mga kabombo kaya nga curfew ordinance naton is complemented with the liquor ban for minors. Subot silingon di gid pwede makabakal sang ilimnon, prohibited gid ini ang mga minor de edad nga magbakal sa nga ilimnon or magkonsumo sa nga ilimnon sa mga establishmento komersyal diri sa palibot sa nga syudad sa nga Iloilo. Para na si Sir Nestor. Sir Nestor, posible ang mga ginikanan, guardian, sarang na mga pangatubang sa mabugat nga penalidad pananglitan nga recidivist o kung makapila na kabeses nga nagalapas sa curfew ordinance sining mga minor de edad nga bata o yara sa ila sining tulupangod o pagginakop? Tama na Bombo Cham, mo na gani nga aton gig na liwat-liwat halin pa nagliligad nga mga
tinuig sa idalo mismo pa ni Mayor Gerald Creñas nga tuman ka strikto ang ining ordinansa naton angot sa minor de edad kay may ari ni siya nga kakibat nga penalidad sa pagkabilanggo. Hindi magnububumbutsyam sa 30 dias o kung isa ka bulan, tubtub anom ka bulan ang pagkabilanggo sini sang sining mga ginikanan o kung mga guardians nila nga nagpatumbaya sa sining mga kabataan. So that's why sining tinion aton liwat ginapalinton gina-remind naton ang aton gid mga ginikanan kag ang mga guardians nila nga palihog. Ato na sa kasuhon kay hindi na kita gusto liwat nga magpasaka sang kaso kay nagligad nga mga tinuig bumutsyam pila ini nga ato na pakasakaan sang kaso naluoy lang kita sang ilang pagkahimtang kay mismo ang mga huwes na naghatag panaog sa ila sa mga penalidad naluoy na lang sang ila sitwasyon kagin pasensya na lang kagin gaan lang sa manubo-nubo nga mga penalidad ang mga napaubralan sila pagpaninlo o kung ano. So this time around bumutsyam bangod mismo nga abri na bukas ng klase maginitanay naman ang mga kabataan naton kag posible ang ilang mga grupo-grupo mga tingob-tingob man sila kag amo ni atong gitsubong nga ginapangitaan gid sa medyos upod sa aton nga mga kapulisan sa aton mga social worker nga hindi sila sagad na sang tingob-tingob sagad ka kinitanay sa isa ka lugar kag kung ano man tong ilang mga hilugtanon sang una gamay nga mga timatima kag mag-iningkentranay naman kag makasablag naman sa aton kalinong kataway kag mismo makahalit mismo sa ilang mga personal nila nga mga kalawasan bumutsyam. All right. Sir Nestor, thank you so much sa imo man sinigin pagkigbahin diri nga impormasyon kabay pa nga ti napaalinto naton na remind naton ang mga ginikanan sa posible sini nga mangin pinalidad nga tubangon nila pananglitan iya nga ti ila sini or mapamatudan nga ginapabayaan nilang ila sini nga mga minor de edad nga mga kabataan. Salamat sa liwat kag maayong hapon, Sir Nestor. Mayong hapon, Bosam. Madamo salamat. Dari wavit si Mr. Nestor Canong ang head sa Task Force on Moral and Values Formation. Nga mo karon iya ang nagapatuman sining naga-enforce sining ordinansa ang curfew for minors kaupod sa aton sining iyang Women's and Children's Protection Desk sang Iloilo City Police Office. So batian nyo man to sarang ka mo nga mapriso, no? Sa mga ginikanan or guardian, sarang ka mo nga mapriso sang 30 dias o kung anong kabulan, pananglitan nga ti masami or makapila na kabeses nga madakpan ang mga minor de edad nga ara sa inyo sining nga pagginakop o inyo sining makbataan nga nagalapas ang aton sining nga ordinansa. Oras naton 55 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa. Madamo karon sang natingala matapos nga kagapon kung tani survey pa lang sa Taal Lake ang patigayunon sang Philippine Coast Guard kag iban pagid sini iyang ahensya sang gobyerno kay ginapanilagan kay ti ginakonsiderar ang epekto sang malain sini nga tiyempo. No, base lang kung anong matabo magkaladiskrasya sila tungkol samtang nagapatigayon sila sang technical diving para sa tinutuyo nga ma-retrieve or may masapwan dito nga mga nabilin tulan abisang mga tawo nga ginapatihan sandig sa pahayag sang whistleblower nga si alias Totoy nga gintagbong kunos tunga iya sang Taal Lake. Tisaton sini nga mga kauturan ara man naman katapo sang media. No? Kag gulpiada lang aging break gilayon sang Department of Justice kagin ipakita sa pumuluyo nga naka-recover sila matuod sang sako malapit sa shoreline sang Taal Lake. Ti kagi na kamubalakita sang sako sang tulan nga naglutaw. No? Ti amo bala niyang boat silingon sang Department of Justice nga tong mga ginapayag pagid pinangsunog kuno mo. No? Pinangsunog. Ano kasubong balang after masunog ti napabilin sa gyapon sang mga tulan nga ni ang density
nga kung sa diin ti malutaw siya or magbagan siya sa aton sini nga mga kabumbo, no? Kag ti di bala ang sako kung sudlon ka tubig may balas pa to nga daan, may mga tulan pa to. Bugati sa aton sini mga kabumbo, pero araw kita nyo to, duwa lang ka personnel sa Philippine Coast Guard ang naghahakwa to sa aton sini mga kabumbo. Oh, hindi bala kung tani do mabugat na siya. Ano ka bugat ay hanad tong sako nga na-recover man? Duha ka tawo naghakwat sini banwa. Gamit lang ang ila sini nga duwa man kakamot. No? Sa aton sini mga kabumbo. Kung ining mga sako ang wala iya naglutaw, wala naglangoy, paano ini nagkadto dito sa may shoreline sang Taal Lake? Di ba? Paano to nagkakadto man? Kaya di ba kung kriminal ka, paminsaron mo, ma-unsolve, hindi na ma-recover ang bangkay, ti ang imo siningay mo, pasiguraduhon mo nga hindi na siya maglutaw Nga malugdang na gilang siya sa aton sining mga kabumbo. No? Ti palaligban kung paano nakalabot sa shoreline sang Taal Lake, kung dito ginman sa tunga-tunga gintagbong as per Totoy's allegation or iya sini nga mga ginpang buyagyag, paano nagkanto sa shoreline sang Taal Lake? Kag duay man nakaменsionar si Totoy nga pinangsunog. Ang iya man lang itong ginhambal, pinanghigtan ka alambre, ang sako or ang mga biktima or mga missing sa bungiro, pinanghigtan ka alambre, sinulod sa sako, gimutangan balas, tinagbong tunga-tunga sang Taal Lake. Tiyan mo na kadakong sako, kaigo na ng isa katawo bumukres. Oh, bumukres, galungo-lungo. Oh. Oh. Di ba? Tiyan man, butang ta na ginabi, ginanod, pero hindi man pwede nga anuron. Kaya hindi man niya suba ang Taal Lake. Hambagan ni sa mga eksperto, crater lake ini. Wala sang inlet, wala man sang outlet. Wala sang current, wala sang flow. Still water ini. No? So ano nga puwersa ang nag-idog or nagpahulag sang sako? Physics? Or base public pressure? No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Tisa diin ka kuno makakita sang sako nga puno sang sinunog nga tulan ang mag-travel sa aton sini mga kabumbo, ang maghulag, ang magpadulong or maghulag sang malayo. No? Malayo pa sa ginhulag sa mga tawo nga nagatinguha nga masulbar ining kaso sa aton sini nga mga kauturan. Kaya mo ning kagapon, isa pagid sa mga palaligban kay samtang ang magkatapos ang media nag-cover sa isa ka coordinated dive operation. Grabe, bilib-bilib itong magkatapos ang media. Itong may gasulong-salong, may mga scuba diving itong gear. No? Tapos gulpihada lang sa malayo iyang lugar, ti may isa ito yung katawo nga nakakita sang isa kasako nga may ara sang tulan. No? Nga kung sa diinti ang do kasubong bala nga ang sako nga nagaunod sang charred bones, do kasubong ang tawo yang ginpaypaya sa niya. Shh, 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 ari ko di. Di ba? Sa aton sini nga mga kabumbo, pila pa ganin ka nagapayag siya baw, kabuot man nga klase sang bilin sang isang katawo nga nagasinggitan sang hustisya ba? Sa aton sini nga mga kulturan, tamo gani ka pamangkot siya tinuay makita sa video gani nga may nagakaanod sini iyang sako sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ang tunga niyang bangko ginay, ni bala kay muan sang siyensya o kon ginplastar nga daan para nga ti ara media, ara ang tanan, kuno abe nagapamatod gid man
nga may mga na-recover da kag ti siyempre way pa man ginatakop ang libro sini Manwa kay ti paidalom pa iniiya sa nagakaigo man sini nga pagpangusisa sa aton sin motoridad katulad sa National Bureau of Investigation para nga matulid gid man kun iya gid man sa mga missing sa Bungeros. No? Ining mga tulan nga nabilin sa aton sini karon iya nga mga kuturan. Amo na blang sa statement ni Tutoy ang purpose tong nga ginaboy kag gintagbong tos may talik para nga magsarurot mo kag hindi na iya mag-alsa pa sa aton sini nga mga kauturan. Kiti mo niyang trabaho sa mga manugpatay sa tao kung may i-dispose sila. Inang hindi na ginbala nila, hindi nila gusto nga makitaan or ma-recover pang lawas. Tisa karon iya Manwa no plastada man. No? Kung hindi makita, ti pangitaan sang gobyerno sang pamagi para nga makita or anong sistema sa aton sini nga mga kabumbo. Ti damo gani ka pamangkot sinya ti para nga ma-validate lang ang story do kasubong iya nga tuman kahapos lang ang pagpangita sang mga remains sang missing nga mga bulangiro nga gintagbong stunga sang talik tapos amat-amat nga pahigad sa shoreline para nga hapos na lang pangitaon sa aton sini nga mga kabumbo. Di bantayan naton kung anong development sini sa aton sini nga mga kauturan. Standby na kamo sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Isibomot siya mablang cover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Or safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Masobra na Plus wala di Iloilo. Billboard of Activities for July 6 to 12, 2025. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda ang saliwat overwhelmed with excitement bangod silang natalana nga maghatag sa inyo sang another great musical show sa concert at the Plaza coming your way sa July 12, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa July 13, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharist celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ang kasubo kag depression
Depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko.
Iyon ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapak halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Yari na naman kita. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program, second Friday for the month of July. Today is July 11, 2025. Hello, good afternoon dito sa imo, Mabel, sa San Enrique. Nakaistoryahan na kami last night, or was it yesterday morning? Ni Mabel, ka-good na kami nga duha. She would be with us here tomorrow sa aton nga pag-interview sa iya bilang aton nga winner last week. So good luck naman sa mga nagpadala sa ilang mga stories this week. Kaya nga, isa sa inyo ang aton nga mga next winner. Sa mga luyag man nga mga winner dira, first thing to do is share a story. So write your stories. Kag ipadala, i-email sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This afternoon, balik kita sa pag-enjoy sa mga istorya about life, about love life, about anything that happened sa aton diri. Ng mga letter senders and something spiritual. May ara man kita. So join us this afternoon. Ka-open ninyo si Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Ari na si Princess Valles with a song, Taking a Si Crush. Good afternoon. Ako'y nag-iba na puno ng saya nung siya ay nakita ko.
Nakapulong pula, siya'y astig pumorma, parang ang bango-bango. Nagkatinginan at bigla na lang akong nag-smile, ngunit na-conscious nung lumapit sa'kin at nag-hi. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Sayang lamang pala ang pagpapaganda, hair ko ay financial power. Type na type ko man siya, di na ko aasa, bagay man kaming dalawa. Tinignan ko ang kanyang Facebook pati Instagram, ang sweet nila o di kaya sila nilalanggam. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Tama na, move on na lang. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Nonood na lang ako ng K-drama, sasali sa mga fun run at Zumba, kakain ng fries, ice cream at pasta. Gagawin lahat para di siya maalala, magsisipline at mag-e-enjoy sa bura, sasayaw at kakanta, gagawa pa ng tula. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken na, taken na, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Taken as a crush. Taken na. So, hanap na lang tayo ng hindi pa taken. Damo daa. Oras natin, it is now 19 minutes after 2 o'clock. Kaupo ninyo si Tita Regine. Rin ang gidha. Kaya ito medyo pataas-taas ng mic. Alright. Sige, diretso na kita sa pagbasa sa ating mga kasaysayan. Here's the story of student mom of Lambunaw, Dear Tita Regine. Malipayon nga hapon ang pagbati ko sa inyo tanan, Tita Regine, kag mga KLPG listeners. Let us shout for joy to the Lord, all the earth. Psalm 100 verse 1. Salamat sa bagong kabuhi nga ginhatag niya sa aton tanan. Salamat kay makapamati naman kita sa KLP, ang programa nga ginakawiwilihan naton nga pamatian. Kag Tita Aga, pa ako nagpatukar sa akong nga radio. Agad mamati sa music. Kanami pamatian ang mga luma naton nga ambahanon nga naging top tunes sadto. Paborito ko gid ang mga ambahanon na day Audrey Hepburn, Natalie Wood, kag Deborah Kerr, the three actresses whose Hollywood musicals nga nangin hit sadtong 1960s. Pero hindi na naton mabatian ang ilang mga ambahanon. Lain na ang mabatian naton nga style sa mga songs subong. Gone are the good old days, especially mga memorable and unforgettable songs like Walk Away ni Matt Monroe, Are You Lonesome Tonight ni Elvis Presley, Impossible Dream by Jack Jones, Some Enchanted Evening kag iban pang old hits.
Pero behind the success of these singers are people who helped them but went completely unnoticed for their vital contributions. For everyone's success is the support from somebody who most often remain unrecognized. Consistent behind the sounds, prayer of loved one may be a real essential foundation for one's success. This support may come from fellow servants in Christ. Hindi tapagalimtan to pray for others. This may not be viable roles, yet we know that God is pleased when we obediently play our essential parts in His plans, when we give ourselves fully to the work of the Lord. We will find value and meaning in our service as it brings glory to God and draws others to Him. Ang sikreto sa true service is absolute faithfulness whenever God places us. Tita Regine, kung kaisa sa aton nga pagpangamuyo, ginapangita ko gid ang face sang aton Dios. Ginapiyong ko sang hugot ang akon mga mata, kag pilit ginaminaw ang iya nga hitsura. Siling nila, wala ako no sang kakita pa sang laragway sang aton Dios. Pero ma-imagine ko gid, nga daw hitsura gid sang isa ka amay ang iya anyo. Nadamdaman ko tita ang akon nga father's face. It was hard to read. Gwapo si tatay, mataas ang ilong, maamo ang mga mata, kag kanami sang iya nga yuhom. As a child, I searched his face, looking for a smile or other show of affection. Faces are us. A frown, a sullen smile, and crinkly eyes reveal what we feel about others. Our faces are our tell. Kung may kahadlok kita, may dakong problema o palaligman sa kabuhi ta, it's good to look away from our doubts and fears and search our Heavenly Father's face. The best way to see God's face is to look at the cross. The cross is His tell, likewise. When my Father looks at me with a big smile in His face, I know that I am safe. Kag kung tawgon niya akong ngalan, there is happiness in my heart. It doesn't matter who my Father was. It matters who I remember He was. And for me, para sa akong Tita Regine, He is the best. Gitudloan niya ko how to pray and be close to God. To pray when there is danger. Magpangamuyo kung ginahadlukan ako. Inabalan niya ako, prayer is a terror to Satan. Tita, minabasahan ako, isa ka legend about the devil's footprints. It's a foot-shaped impression o marka. Foot-shaped impression or marka sa isa ka granite hill sa kilid sa isa ka church dito sa may Massachusetts. According to local legend, the footprint happened one full day in 1740 sang ang evangelist na si George Whitefield preached so powerfully that the devil leaped from the church steeple, landing on the rock on his way out of town. Apisar nga legend lang ini, the story calls to mind an encouraging truth from God's Word. James 4 verse 7 reminds us, "Submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you." Ginatagan kita sa Diyos ang kabakod kikaisog, agud mapalagyuhan o mabatuan ang mga temptation sa aton kabuhi. As we run to Jesus when temptation comes, He enables us to stand in His strength. Nothing we face in life can overcome Him because He has overcome the world. Hasta diri na lang anay. Bye-bye to all. Till next letter, sincerely, Student Mom of Lambunaw. And Tita Regine, please read my binalaybay. Thanks. Sa dulom sang kagabihon,
Pilit kong ginasinaw nga makitaan ko tani, ang imo laragway. Manan kong ara ka, pero hipos ka lang. Ginamantayan mo ako, agad mahilayo sa mga katalagman. O Diyos namong amay, bisan diin ka namon makita, pero bisan di ka namon makita, pero mabatyaga namon ang imo presensya. Nagahulat ka lang, nga ikaw amon tawgon, agud ipahibalo amon kinahanglanon. Salamat o amay sa imo kaalwan, salamat sa grasyang sa amon imo bugay. Salamat sa pagtipig mo sa kabudlay huram. Salamat, salamat, amay namong darangpan. Hindi ka tani magkataka sa amon panambiton, nga buligan mo kami sa tanan nga tion, kay kun madula ka sa pangabuhi namon, parehas na sang nadula paginhawa namon. Ikaw ang amon kabuhi, ikaw ang amon paglaom. Gani, di kami pagbabayi, o Diyos namong maluluyon. Binalaybay from Student Mom, sa Lambunaw. Wow, pambukas pa lang ang sulat. Good na kita, no? Filled na kita spiritually. So, salamat gidira sa imo, Student Mom. Yes, salamat for praying for us and for praying for all your friends, all your loved ones. Include us, always. 30 minutes after 2 o'clock, magapadayon kita sa pagdulong sa inyo sa makasaysayan sa gihapon ka-opo ninyo, si Tita Regine, and this is KLP. Magapadang balik kita. Paano wala makalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylos ang linya. Ang swerving o kung pagsaylos ang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sa pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sa mabulig. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SAN Limit Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yun, wala na. Sarap ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SAN Limit Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SAN Limit Oil, gawa ng SAN Marketing. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga. The story is from Ningnes sa Lambunaw. Dear Tita Regine.
blessed day to you and to all the staff, mga members ng Bombo Radio Philippines, sa mga anak ko, sa mga apos, and to all of us. Have a blessed day. June 15, may mabasko gali nga buhawi nga nag-agi sa amon lugar, Tita Regine. Pero salamat sa mahal nga Diyos, why kami kabatsyag sa ilawod nga parte ka amon lugar. May mga balay nga natupan kakahoy, mayad lang, why tawo sa sulod, kag duro nga nagtarabog nga mga atop, why tamon kabatsyag dya. Pagkaaga, aga pa apo ko nag-agto, kay ginachat ni Papa na, nga naga-training sa Manila, kay mapaline up naman, mabalik sakay sa barko. Kay gabi nga daan, ginasugo na subang na, kaduan kami. Subong aga pa, nagamotor, antes magbalik nga mapa-medical, kag mapa-enroll. Dira sa syudad. Tinangamusta, kamusta ka mo dya, Lola? Sabat ko, sahaw, mayad man tamon dya. Why tinyo ka ba tiyagwawi? Sabat ko, why Gaistorya, nga basko gali sa anda. Thank you, Lord Jesus Christ, napahilayo sa amon. Kay balan mo, tita, kita man namon nga gaulan na, kag mag-agi sanda ka mga classmates sa John B. Tigin hapit nanda apo ko nga naligo sa siling ko nga suba ang Agsirab Beach. Sang nagadulom pa lang, galom, nag-uli sila. Kadlaw ako kay nakadanlog motor kay isa kananda. Nagkulukay ad pasanda sa balay ka apo ko. Mayad lang, way pasanda kahalin nga mauli sa Lucena kag maglinupad mga atop kaiban nga balay. Atong may gas-gas, tubod na may exam patulad nga adlaw. Leksyon na ninyo nga dapat hindi ka munagay lagaw. Ay, nako, amugid dyan, no? Nga apo, nga pagkatapos sa interview, nagmotor gid, kag maghambal. Why, gid tamo ni Lola na tamyang. Mayad pa si Lolo Dencio, si Lolo Amparing, si Lolo Abraham, student ma'am. Kag tanan ko nga classmates sa kahanginan, pay mga kabataan mo, kag mga apo, ay gid. Bisan apo ko nga grade 3, nagmuno gid kay nanay na, ano, hindi kita palangga ni Lola. Sorry gid, pero palangga ko kamutanan. So until here, anay naman, good day again and good day sa tanan. Liwat, God bless us all, ang nagapalangga, Ningni sang Lambunaw. Bawabi mo, Tita Regine, damo nakakita sa akon, kagkilala ako sang pag-video call ta. Hindi na matago. Gani man, no? Ano mo na, Abi? Tago mo pa na bala? Anyway, katahuman sa imong istorya, so no need nga isikreto naton ina. Salamat gid sa imo Ningne, and thank you sa wala untat nga pag-abot diri sang imo nga mga sulat. Napisanan ka gid man matuod. 35 minutes after 2 o'clock, magapanubalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang class
classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments. Agad 37 minutes after 2 o'clock si Lola G. Ibaw na pisanan pan kag na-inspire. Here's another story from her dear Tita Regine. Kumusta ron kamutanan dyan, mga kabombo kag Star FM? Ay, long time no share, but now, back in the habit ron kita. Nakadalikat gid, kay mahulog na dayon sa mga entries just sa studio, tita. So, blessed day to all KLP lovers and supporters. Thank you, God. Maya tiyempo, naguntat na ang ulan. Ma-share na ako sang akon, maski pa paano, makashare man kita. Tita do, na-remind lang ko sa una nga nagayuhum-yuhum gid ko nga basta mga elders do gaharapon, gapalamungol, ga memory gap man, kag do ga out balance na. Feeling ko kag sa isip ko, ay pagani 90 or 100 years old, amoron dya ang nabatyagan. Ti, kung tana sang iban, ay, manan mo gid dya kung ikaw ron mag-edad 50 plus, kay ma-experience mo gidi Oh, do di pa ko magpati, tita. Ay, nawili ang lola. Nalipat ko magpakilala, tita, how? Ga senior moment na ko ay. Anyway, si Lola G gali dya nagpahuway lang anay tanom sa uma, medyo maragkat kag madanlog ang dalanon. Pasensya gid, do kinahig sang Bisaya nga manok yaagi ko, tita. Napas mo siguro sa tanom, saba kag niyog lately. Na pas mo sa tanom, gapananom siya. So gamay man lang, tita, may garden lang ko tuya sa uma. So ibalik ta sa senior moment na bala, tita. Confirm, pag may edad, sus, tanan gahina na. Tuod na gaharapon, malipaton, etc. ka nagali. Akon gani, isa ka bes na nagadali ko magkaon. Medyo garagook ron bosong ni lola mo. Ay, panulukan ko na isang garlic cubes. Daw cheese na. Kay gintuka pa sa, sa 45 days slice manok. Okay. Ginbutang. Ay, nagpudyot gid ko kag magduom. Ay, sus, expecting nga cheese ato. Paborito ko pa naman di atita. Excited ko. Nalipat na ko mo pamangkot sa amon hinablos. Siya ang cook sadto. Di mayad, why na ako maabutan? Daan, nabuli man ko ba? Ay, senior life, manog pa lang gani. Isa pa, tita, sa nagapauli gid si Lola, gauribay bag, may sulod mga produkto sa uma. Medyo bugat, kay ti makitid kag rako, gamot ang dalan. May background mandaan nga music, bation na ang sound sa AS, tita, ti, nadula ang focus. Kag doon nalingaw man ko, di ron gawa ko ka-concentrate. Ay sus, wag gitakon kahawid. Nabuyan ko ang bag, kag nakaluhod gamay. Way manadusdos ang itsura ko sa gamot sang kahoy, tita, Nahalungan ko man mo. To si Zoraida na magupi pa. Ti ano na lang di wow Subudlay man gid ang may edad, tita, no? Isa na lang, Pero medyo may halong kapilyahan niya, tita. Sang gusto tani ni Lola nga mag-multitasking. Ay, sus. Kay medyo nakapoy, kag mainit pa sang panghagbas, tita. Di ko no, super dali-dali. Kay waay pa kaigma. Plano ko daad, magluto sopas. Inang simple lang, tita. Ara na, na-ready na mga panakot. Nasinad na iban nga sahog. Ano man nga katigulangon, tita. Nagsabay ang luto kag paglaba. Nasawsaw ko ron ang bag kay mahigko na, so labhan na. Mayo na dumduman ko dayon nga may nabilin gali nga gamay nga wallet. Ay sus, ti, dali-dali ko ginbuol, tita.
Imagine, coins man lang, kagamay nga bills, Pink, orange, kag violet bills lang, tita. Whitey blue bills, hehe. Pay ko naula mo ang tubig sa labador, kag diretso ron sa kanal, pa highway, ay, goodbye. Goodbye vitamins, kag pang snacks. Ang bilin, naipon ko pa ina, kag idugang pambayad sa aton obligasyon sa gobyerno. Yearly, tita. Hay nako. Waahi ko kasalapot like this. Dapat daad, relax lang, hindi magdali. Kag kulang sa oras, ayaw lang anya mag-multitasking, tita. Ano? Lesson learned, Next time, tama ron dya siguro, tita. Try ko ang mag-share pa more. Halong gid kita sa dengue, sa liptos, sa tanan nga balatian, bangod sa tag-ulan. God bless. Mabuhay ang KLP. Happy and abundant day and beyond. From Lola G, sang Iloilo Province. Mayoy mo, no? Jutayan man lang malabhan ang coin purse. Kilala ko ganaya. Ibutang niya sa washing machine ng relo. Kundi nagdamo. Nalabahan ng relo. O, diba? Alas 2:43, kadamo na sa aton mga ginakalipatan, no? Wala, ilabinigid mag-multitasking kita. Kurakid man ako, no? Basta damo ang aras na sulod sa imong nga isip, di damo ka man sa makalipatan. Nagahalo-halo na lang, no? Ang imong mapanghimuon. Mayo lang kayo, ti. Wala mo na naula ang tubig sa ginalabhan mo sa sabaw sang imong sopas. Anyway, 43 minutes after 2 o'clock. Thank you so much sa imo, Lola G. More stories to be received diri sa KLP. Magabalik kita with another story sa gihapon. Kaupo din niyo si Tita Regine and this is KLP. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Sigurado Iloilo, Bill Board of Activities for July 6 to 12, 2025. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda ang saliwat overwhelmed with excitement bangod silang natalana nga maghatag sa inyo sang another great musical show sa Concert at the Plaza coming your way sa July 12, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa July 13, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi isang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Mas na namian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area, agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang Punanta naman ang sulat diri sa ato ni Aguilas ng Sri Lanka. Yesterday, nag-mention siya nga daw si Wonder Woman, dang kuno siya. Kaya almost every time nga magwa siya sa ilabalay, kung may katuan siya, do kadamo lang sa mga aksidente nga iya nga ma-encounter, kung sa diinti nagabuligid siya, no? Good nga hindi siya yang na-aksidente, pero nagabuligid siya kung sino ang na-aksidente, kung sino ang nasakitan. Susupunan ta diri ang iyang sulat sa sininga hapon. Tita Regine, sa daming mga pangyayari, parang normal na sa akin ang lahat na naganap. Nasanay na ako, tita. Kaya, kapag nakalabas na ako ng bahay, lagi akong handa, tita, sa kahit anong sakuna. Sabi ko sa Panginoon, kung ito ang trabaho ko, Lord, kapag nasa labas ako ng bahay,
Nakikita ko ang mga bagay at kaganapan na hindi normal, na parang sinasadya ang sitwasyon, tita. Hindi ko rin maiwasan, kahit anong importante ng lakad ko, mas inuuna ko at laging nahuhuli ang sarili kong kapakanan. In a silent prayer, tita, bigyan mo pa ako ng lakas, Lord, upang magagawa ko ang iyong kagustuhan. Kahit may kahirapan sa aking health ngayon, may magagawa akong solusyon. Dahil ang Diyos, laging may paraan sa lahat na oras. Hanggang ngayon, tita, patuloy akong nagpapagamot. Sa tuwing nasa labas ako, may nagaganap. Sa kabila ng aking sitwasyon, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos kasi may magagawa akong kabutihan kahit sa simpleng paraan. Madalas tayong nanghihingi ng financial assistance at ang swerte ko, tita, na sa bawat palad na humihinlad sa aking harap, may maibibigay ako kahit sa simpleng paraan. At hindi ako nagdadalawang isip na bumubunot agad kung may nanghihingi at patago kong nilalagay sa kanilang mga palad. Binibigyan ako ng biyaya ng Diyos, dapat lang na ibabalik ko ito, tita, sa taong karapat-dapat. Ngunit itong kalusugan ko ang hadlang minsan. Mahigit 4 na taong laging sa hospital. Survivor ako sa unang mabigat kong pinagdaanan. Nakala ko, tita, katapusan ko na noon. Tapos ngayon, panibago na naman. Pero may tiwala ako sa Diyos at ni minsan, hindi nawala ng pag-asa. Kung magkakamali ako sa aking pag-upo, nakakaramdam ako ng matinding sakit sa aking likod. Nagtatrabaho ako ayon sa aking lakas. Obligasyon ko sa aking pamilya, tinututukan ko kahit minsan hirap ako sa pagkilos. Sa awa ng Diyos, lahat na ginagawa ko natatapos rin, tita. May oras ako sa mga anak ko sa pagtuturo, laro, kwentuhan, higit sa lahat, words of wisdom, ang lagi kong pangunahing binibida sa kanila. Higit sa lahat, oras ko sa aking pamilya sa Pinas, na sa pamamagitan ng internet, tuloy-tuloy ang communication. Ang paghahalakak na hindi mawawala kapag nasa kamera na kami. Sa panahon ng pagpipinta para sa Poson event, hindi mabilis ang aking mga kilos, tita, pero sa bawat obra maestra ko, walang paltos. Pasok ang nais kong gawin. Habang nagtatrabaho, nagpapatugtog ako ng cha-cha. Ang music depende sa pressure ng trabaho. Cha-cha kapag mabilisan at medyo may kahirapan. Ang musika, habang nagtatrabaho ako, nagpapawala sa aking pagod kung makabuenas. Kumikimbot pa, may kasamang cha-cha na galaw. Hakbang pauna, sundan ng kaliwa, kembo to the right, kembo to the left, sabay liyad at gewang-gewang paikot, sabay pahid ng pinta. Pagkatapos, may slow motion pang kasama. Humahalakhak ang aking 2 chikiting, tita, kasi umiikot sabay pahid ng pintura. Ini-enjoy ko ang bawat patak ng segundo. Habang ang asawa ko, nakasmile at panay siplat lang sa aking trabaho. Takot magpuna kung anong ginagawa ko dahil minsan umabot kami sa punto na pinapili ko. Divorce or support my NGO. Naharang ito ng malaking officials at hindi nila dinala sa korte. Todo suporta sila na humigpit pa ang relasyon naming mag-asawa. Kaya mula noon, tita, kung ano ang aking ginagawa, basta sa mabuting hangarin, hindi na nakikialam ang aking asawa. Todo suporta siya. Hindi ko rin siya masisisi, tita, dahil sa kawang gawa ko, 2 beses na pahamak ang buhay ko. Naakala ng mister ko, katapusan na ng buhay ko noon. May pinangako ako sa Panginoon, tita, na ayaw kong sirain. Kahit sa simpleng paraan, at least tuloy-tuloy ito na matugunan ko ang pinangako ko sa Diyos at masarap sa aking pakiramdam na sa bawat mabuting gawa ko sa kapwa, gumagaan ang aking pakiramdam. Natapos ko sa loob ng 5 araw ang pagpinta ng 9 feet by 6 feet.
Iginuhit ko ang kahulugan ng poson, may buwan, punong kahoy, deer, at isang mangangaso na nakaluhod at sumasamba sa Buddha. Sa ilalim nakaupo sa Buddha tree ang imahe ni Lord Buddha at nakaangat ang kanyang kanang kamay, simbolo sa pagbebendisyon na sumasamba sa kanya. Sa taas ng kanyang kamay, doon ko dinikit ang title ng aming programa, Puson 2025. Hanggang sa 2 araw na lang ang natira, tita. Sabi ko, Lord, maiksi na lang ang oras na naiwan. Kailangan kong matapos ito. Bigyan mo pa ako ng lakas sa kabila ng iniinda kong sakit. Pawiin mo ang kirot na aking nararamdaman. Basta, nag-enjoy lang ako sa bawat pahid ng mga pintura. Walang sagabal na pumapasok sa aking isip. Ang iniisip ko, tita, na matapos ang lahat na gusto kong ipinta. Kain lang ang pahinga, paglinis ng katawan, malagkit sa balat ang mga pintura na nakadikit sa aking mga palad. Hindi tulad sa acrylic, madaling malinis. Hindi pa maiwasan, pati damit ko at paa may mga pintura hanggang siko. Basta ako, patuloy sa pagtatrabaho. Kailangan ko nang pumutol ng plywood para sa 4 na theros, punong kahoy at deer. 5 theros sana, tita, kaso alam ko nakakapusin na ako sa oras. Nag-cutting ako ulit para sa isang puno pa. Sumapit na ang June 20. Nagpipintura pa rin ako, tita. 4 p.m. ng hapon, mag-uumpisa ang aming program. Ang aga kong nagising. Gamit ko, puro electrical machines. Kumpleto ako sa mga gamit, kaya mabilis ang pag-cutting at paglinis ng mga plywood. Parang machine na ang aking mga galaw. Binuhos ko ang huling lakas ko sa trabaho. Panay tawag ang aking asawa. Sabi ko, huminto ka sa kakatawag kasi sa gabal sa trabaho ko at oras. Tatawagan kita kung handa na ang lahat. Dahil kapag nilabas ito lahat, madali lang iplastar ang lahat na ginawa ko. Kabit na lang at ipapatayo sa stage ang mga ito. Parang kitikiti na ang galaw ko. Ganon din si Oshani. Tumatakbo na nagliligpit ng aming mga kalat. Nagtatawanan kaming dalawa, tita. Sabi ni Oshani, bilisan mo mama kasi nag-umpisa na. Ang aming mga damit, lahat nakahanda 3 days bago sumapit ang June 20. Maya-maya, dumating ang aking asawa. Sinakay sa sasakyan ang mga gawa ko. Tamang-tama, nakabihis na si Oshani at sinubuan ko bago pumunta sa eskwelahan. Sabi ko, ako na ang magdadala ng damit ni Imashi at doon na lang siya magpapalit ng damit. Pinadalhan ako ng paborito kong rice galing sa temple. May talong. Ito ang paborito ko, tita. Hinihiwa muna sa maliliit at piprituhin. Pagkatapos prito, i-separate, patuluin ang mantika. Tapos lulutuin ulit sa konting mantika ang mga ingredients, bawang, sibuyas, dried grapes. Mas masarap kung may pineapple, lagyan ng curry powder, chili powder, at sugar. Depende kung anong balance ng tamis ang gusto mo. Masarap, tita, kung lutong-luto ang bawang. Lulutuin ang mga ingredients na medyo malutong, mas masarap kung crispy. Saglit lang ang pagkaluto kasi nakaprito na ng pauna ang talong. Tapos may talong rin, tita, na sobrang liit. Kapag kinakain ko ang panlasa ko parang cheese. May dahon ng rabanos at hinihiwa ito ng pinong-pino na may halong niyog na kinudkod, sibuyas at lagyan ng asin, lemon, paghaluin lang ito. Simpleng pagkain, tita, sapat na sa akin. Ang gulay, pangpahaba ng buhay. Kaya sarap na sarap akong kumain. Basta mga gulay, tita. Sanay ako, tita, sa simpleng pamumuhay dahil pinalaki kami sa simpleng buhay. At paano maging kontento sa mga bagay-bagay kung mayroon kami plus disiplina, tita. Na ang bilang, 1, 2, 3 lang ang bilang. Kapag nagkamali, kailangan harapin ang punishment. Lahat na bagay na anong mayroon ako, pinapasalamat ko na walang reklamo. Madalas may pagkain na hinahatid galing sa temple. Sobrang saya ko.
Sarap na sarap ako sa lahat ng pagkaing sinusubo ko. Sabi ko, Dad, tapos na ang stage. Sumabat, hindi pa raw. Gusto ko pagdating ko, tapos na ang stage para maayos ko rin ang aking mga paint at stage decorations. Sige, tatawagan kita at susundiin kita mamaya. Panay halik si Oceani bago sila umalis. Nagmamadaling umalis ang mag-ama ko. 2 p.m. kailangan doon na ang mga bata. Habang ako, nag-enjoy sa pagkain. Ako na lang kasi ang hindi nakapagpananghalian. Biglang pumasok sa aking isip ang kaso kong umuusad. Biglang tumulo na naman ang aking mga luha. Tita, sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng lakas na makayanan at malagpasan ko ang lahat hanggang sa ako ang magwawagi sa kasong ito. Diri lang kita, anay ha? Stop naman kita. Wala pa medyo malawig-lawig pa. Hindi pa ining ending sa sulat diri sa aton ni Aguila sa Sri Lanka. But anyway, salamat din sa imo Aguila. Bantay ka ha sa liwat nga pagbasa naton sini. Mga kabombo, ginapaabot naton buwas si Belle sang San Enrique. Kag nag-ukayhay na kami, she would be coming over. So bantayan naton ni na. For the meantime, magasunod na ang inyong mga nanamian gid nga mga programa or dramas kada hapon. After sang KLP, Tuyang Ermitanya. And then after that, ang Provincial Jail, tapos ang Dear Diary. So enjoy lang gid kamo. For your stories, pwede ka email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala ang mga kasaysayan sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. See you again tomorrow. Maraming salamat sa inyo sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.